Mula pa noong bukang liwayway ng panahon, ang mga tao ay nagtataglay ng anim na pandama: paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, pandama, at intuisyon. Pinutol ng paglilinis ang ugnayan ng kasamaan at nagbubukas ng daigdig ng walang hanggang liwanag, at yun lang ang kailangan upang muling isilang. Nagsisimula ang pelikula sa isang pagtitipo ng 12 Shinsho at Prinsesa Kakiri, na idinaos upang pumili ng bagong prinsesa matapos ang 60 taon. Ang lahat ng 12 Shinsho ay sumumpa ng katapatan at nangakong poprotektahan ang bagong prinsesa. Lumipat ang eksena kay Arata, ang lalaking bida ng pelikula. Si Arata ay malalim ang iniisip sa kanyang silid nang lapitan siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae upang tawagin siya pababa. Para sa almusal, bumaba siya at nakita ang kanyang ina. Ayon sa kanyang kapatid, si Arata ay napakabait at matuwid na tao, ngunit sa kabila ng kanyang mabuting kalooban, tila hindi siya sinuswerte. Sa kanyang pagpunta sa eskwelahan, nakasalubong ni Arata ang kanyang matalik na kaibigan na si Suguro. Dahil sa kanyang pagiging mapagbigay, ipinahiram ni Arata kay Suguro ang pinakabagong gaming console. Umaasa si Arata na magiging mas mapayapa ang kanyang buhay sa paaralan, ngunit hindi ito nangyari. Habang si Arata ay tumatakbo sa palibot ng bakuran ng paaralan, isang grupo ng mga batang lalaki ang sumusunod sa kanya mula sa mga anino. Hinarap nila kalaunan at pinagbantaan, ipinahiwatig na biktima na siya ng pambubuli sa loob ng ilang panahon. Maging ang matalik na kaibigan ni Arata na si Suguro ay nilate siya sa likod, sinabing sawa na siya kay Arata, iginiit pa na hindi naman talaga sila magkaibigan simula pa lang. Tinamaan ito kay Arata na parang isang balde ng malamig na tubig. Sa ibang dako, isa pang batang nagngangalang Arata ang sumusuway sa kanyang lola at sinusubukang tumakas, ngunit ang lola ay nagpakawala ng isang malakas na puwersa na naging dahilan ng kanyang pagkahulog mula sa bangin. Gusto ng lola ni Arata na mamuhay siya bilang babae, sa ilalim ng pagkakakilanlan ng isang anak na babae ng ang angka ng Cheam. Kailangan niyang sumailalim sa isang ritual na ginaganap kada 30 taon at maging prinsesa ng bansang ito. Ang mga dalaga mula sa angka ng Yunimi ay lumalapit din at nag-aalok na tulungan siya sa kanyang pagpapanggap. Ayon sa lola ni Arata, tanging isang anak na babae ng angka ng Cheam. Ang sinumang nagtataglay ng Amatsuki ay maaaring maging pinuno ng Amawakuni. Ngunit dahil si Arata ay lalaki, hindi niya kayang hawakan ang Amatsuki, at kung malantad ang kanyang sikreto, tiyak na mapapahamak siya. Sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap sa paglipas ng mga taon, hindi nakapagluwal ng anak na babae ang kanyang angkan. Tagapagmana. Ang dahilan kung bakit pinipilit siya ng kanyang lola na magpanggap bilang isang babae ay dahil may inilabas na kautusan na kung hindi sila makapagpakita ng isang anak na babae, ang buong angkan ng Cheam ay mahaharap sa matinding parusa dahil sa krimen ng pagtataksil. Kaya kailangan niya si Arata upang protektahan ang angkan at bantayan ang Heiagami, ang banal na gauch-antay na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Hindi naniniwala si Arata sa anuman dito. Kaya kinuha niya ang espada at idineklara na ito ay wala kundi isang nabubulok na labi. Pinagalitan siya ng kanyang lola dahil sa kawalang galang sa mga Diyos, pagkatapos ay inatake sa puso. Dahil paparating na ang mga sundalo, walang pagpipilian si Arata kundi magpanggap bilang isang dalaga para sa 3 araw ng ritual. Si Prinsesa Kakiri ay humihina matapos mamuno sa loob ng 60 taon, lahat ay dahil ang angka ng Cheam ay nabigo na magkaroon ng anak na babae sa loob ng 30 taon upang humalili sa kanya, na nangangahulugan na ang kapalaran ng bansa ay nakasalalay ngayon sa seremonyang ito. Gayunpaman, nagdududa si Arata kung kaya niyang linlangin ang prinsesa at ang 12 Shinsho. Nang makita ang kanyang pag-aalala, inalis ni Kadoha ang protektibong anteng-anteng na minsan niyang natanggap mula kay Prinsesa Kakiri at ibinigay kay Arata. Tinanggap niya ito at pinatibay ang kanyang kalooban upang iligtas ang kanyang angkan. Sa wakas, dumating ang araw ng ritual, ang una sa loob ng 30 taon, ang pagsilang ng isang bagong prinsesa. Sinabi ni Arata kay Kadoha na bumalik sa nayon ng mabilis hanggat maaari at akayin ang mga taga-nayon sa isang malayong lugar, habang susubukan niyang bumili ng oras sa loob ng 3 araw. Pagkatapos nito, pinagkalooban si Arata ng pagkakataong makipagkita sa prinsesa. Nagulat siya nang matuklasan na bagaman napakatanda na nito, ang anyo nito ay tulad ng isang maliit na bata. Pinakalma ng prinsesa si Arata, sinabihan siyang dati rin siyang kinakabahan tulad nito,
ngunit naging maayos ang lahat. Pagkatapos ay lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa noo ni Arata. Habang isinasagawa ang ritual, isa sa mga Shinsho ang biglang sumugod at nagbigay ng matinding hiwa, na nagdulot ng agarang pagpanaw. Prinsesa Kakiri naroon mismo. Ang Shinsho na ito ay inilantad si Arata bilang isang lalaki. Hindi niya alam ang dahilan sa likod ng pagbabalat kayo, ngunit idineklara na pagsapit ng bukas, mamamatay si Arata dito. Sumigaw si Arata sa ibang Shinsho, nagtatanong kung bakit walang sino man sa kanila ang umaksyon sa pagkakapanakit sa prinsesa. Ito ay isang kudeta na isinagawa ng 12 Shinsho. Napagtanto na malubha ang sitwasyon, tumalon si Arata sa tubig sa ibaba upang makatakas. Ang ritual na apoy ay namatay, na nagdulot ng pagkataranta sa mga tao. Ang Shinsho na may puting buhok na nagngangalang Kanagi ay lumabas at ipinahayag sa lahat na si Arata ay isa palang lalaki na nagkubli bilang babae na pinatay din ng prinsesa. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na tugisin ang traidor na ito sa anumang paraan at bigyan ng karampatang parusa. Habang tumatakas, nabangga ni Arata ang ilang sibilyan na nakakita sa kanya sa tunay niyang anyo bilang isang lalaki. Pagkatapos, iniulat ng mga sundalo na patungo si Arata sa kagubatan ng Kando. Samantala, sa short-haired na si Arata, nawala na siya ng pag-asa sa mundo. Ang tanging hangad niya ngayon ay mawala sa mundo. Sa mismong sandaling yon, isang bagay ang biglang bumulusok patungo sa dalawang Arata, at silang dalawa ay nagpalit lugar. Nang magising ang maikling buhok na si Arata, napag-alaman niyang nasa kagubatan siya. Bigla, isang palaso ang lumipad patungo sa kanya. Si Kanagi ang nakahabol. Binigyan ni Kanagi ang maikling buhok na si Arata ng pagpipilian, malagay sa panganib ng kagubatan o mamatay sa kanyang kamay, ngunit wala itong ideya sa nangyayari. Ipinagpalagay ng Shinsho na natabunan na siya ng kagubatan. Pagkatapos ay tumakas ang maikling buhok na si Arata ng mas malalim sa kagubatan. Habang nagtatago sa puno at lubos na nalilito, bigla siyang na-teleport sa ibang lugar. Nalaman niyang si Kadoha pala ito, na dali-daling lumapit at yamakap kay Arata. Inihila niya siya palayo dahil papalapit na ang mga humahabol. Dumating din ang isa pang Shinsho na nagngangalang Akachi. Pinuna niya si Kanagi, na madali niya sanang nahuli si Arata kung ginamit niya ang kanyang Heigami, ngunit ipinagsawalang bahala ito ni Kanagi. Sinasabing wala nang kailangang mag-aksaya ng lakas sa simpleng mga daga at mahuhuli niya si Arata sa madaling panahon. Kinabukasan, nakarating si Arata sa tahanan ng lola ng Arata na mahaba ang buhok. Sinabi ni Kadoha sa lola ang tungkol sa pagpaslang sa prinsesa, na si Arata na ngayon ang pangunahing sospek at pinaghahanap, at kinailangan niyang tumakas patungo sa kagubatan ng Kando. Ayon sa lola, may alamat tungkol sa kagubatan ng Kando. Ang mga nalulunok ng kagubatan ay bumabalik bilang ibang tao, ipinagpalit sa iba. Sinabi rin niya rito na hindi na siya makakabalik at dapat mamuhay bilang Arata ng mundong ito. Galit na galit si Arata dahil ayaw niyang maging isang pinaghahanap na kriminal na may banta ng kamatayan sa kanyang buhay. Sa sandaling yun, dumating si Kanagi at ang kanyang mga tauhan sa bahay ng lola. Tumanggi ang lola at si Kadoha na magbunyag ng anumang impormasyon tungkol kay Arata. Tinakpan ni Arata ang kanyang ulo at tinakpan ang kanyang mga tainga, sinasabing sa sarili na wala siyang kinalaman dito. Naririnig niya ang matinding sigaw ni Kadoha, alam niyang may kailangan siyang gawin. Nang malapit nang mapatay si Kadoha, biglang sumulpot si Arata mula sa silong. Sinugod siya ng isang sundalo na may talam, ngunit nahawakan ni Arata ang espada ng Heigami sa tamang oras at sinalag ang atake. Si Arata ay napuno ng galit sa mga taong ito dahil kahawig sila ng mga nagkanulo sa kanya. Dahil sa lakas ng kalooban ni Arata, nagpakita ng reaksyon ng espada sa kanyang kamay. Agad itong napansin ni Kanagi at ginamit ang kanyang sariling Heigami upang atakihin si Arata. Sa gabay ng lola ni Arata, matagumpay na naipatawag ni Arata ang kapangyarihan ng espada at sinalag ang apoy. Arata matagumpay na naipatawag ang kapangyarihan ng espada at hinaranggan ng mga apoy mula kay Kanagi. Napagtanto ang lakas na taglay ni Arata, binawi ni Kanagi ang kanyang apoy. Nagsimulang gumuho ang nasusunog na bahay, na nagpuwersa sa mga sundalo na umurong. Samantala, ang mahabang buhok na si Arata ay lubos na nalilito sa mga nangyayari. Walang damit pang itaas at nakaupo sa gitna ng isang kalye, napalibutan siya ng maraming tao na napagkamalan siyang isang artista.
Sa isang pagkakataon, ang ina at kapatid na babae ng maikling buhok na si Arata ay lumabas para hanapin siya at nakita ang bata. Sa kabilang panig, desperadong hinahanap ng mga sundalo ang Arata na maikli ang buhok sa gitna ng mga guho. Ngunit nasamantala na ni Arata ang pagkakataong makatakas kasama ang lola at si Kadoha patungo sa isang silungan sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ng lola ni Arata na mahaba ang buhok na ang espada ay isang gashantay na ipinasa sa maraming henerasyon, na kilala rin bilang isang heigami. Bawat Diyos sa Amawakuni ay umiiral sa anyo ng isang espada, at ang talam na ginagamit ni Kanagi ay isa sa mga ito, ang Diyos ng apoy. Tungkol naman sa kakayahan ni Arata na maikli ang buhok na gamitin ang espada, malamang ay dahil pinili siya bilang isang tagapagpakita, isang tagapagdala ng banal na kapangyarihan. Sa sandaling yun, dinalhan ni Kadoha si Arata ng isang plato ng pagkain, na sinasabing ito ang paborito niyang ulam, at marahil ang pagkain nito ay makakatulong sa kanya upang maibalik ang mga alaala na nawala niya sa kagubatan ng Kando. Napansin ni Arata na ganoon din ang tingin ni Kadoha sa kanya tulad ng pagtingin nito sa Arata na mahaba ang buhok, kahit na lubos silang magkaiba. Naalala ng Arata na maikli ang buhok ang sinabi ng lola, na ang pinili ng heigami ay hindi ang kanyang apo, kundi siya, isang estranghero mula sa ibang mundo. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Akachi kay Kanagi at iniutos niya na hulihin ito si Arata ng buhay at ilagay siya sa paglilitis sa harap ng mga tao, upang ipaalala sa mga mamamayan ang awtoridad ng 12 Shinsho. Ang maikling buhok na si Arata ay nakaupo at nagmumuni-muni sa kanyang buhay. Siya ay isang estudyante lamang. Dapat ay nag-aaral siya at nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, ngunit kapag naalala niya kung paano siya ipinagkanulo ng kanyang matalik na kaibigang si Suguro, bumabalik ang sakit. Saka naman, nilapitan siya ni Kadoha at umupo sa tabi ni Arata. Hinikayat niya si Arata na maging totoo lamang sa sarili, at babalik din ang kanyang mga alaala sa tamang panahon. Ngunit iginiit ni Arata na siya si Hinohara Arata, isang tao mula sa ibang mundo. Parang hindi naman naniniwala si Kadoha. Yakap niya ito mula sa likuran at nangangakong lagi siyang mananatili sa tabi nito at maniniwala rito. Napansin ni Kadoha na nawawala ang kwintas na ibinigay niya kay Arata, kaya inalis niya ang suot niya sa kanyang leeg at ibinigay na lang ito sa kanya. Biglang lumitaw si Kanagi. Hawak niya si lola ni Arata at hinihingi na iguhit ni Arata ang heigami para sa isang duwelo. Nang makita na wala kay Arata ang heigami, inutusan ni Kanagi ang kanyang mga sundalo na pigilan siya. Habang siya ay iginagabay papalayo, ang kwintas sa leeg ng maikling buhok na si Arata ay biglang nagsimulang. Upang lumiwanag, bumukas ito sa isang salamin, at sa kabilang panig ay nakatayo ang mahaba ang buhok na si Arata. Nabigla ang dalawang Arata sa pagkakita sa isa't isa. Hiningi ng maiksi ang buhok na si Arata na malaman kung bakit pinatay ng mahaba ang buhok ang prinsesa, ngunit sumumpa siya na hindi niya ito ginawa. Ang tunay na salarin ay si Kanagi, at ang iba pang Shinsho ay nanood lamang. Medyo nagdududa ang maiksi ang buhok na si Arata sa mga salita ng kanyang katapat. Napagtanto ng mahaba ang buhok na si Arata kung gaano nakakalito na pareho sila ng pangalan. Kaya, para hindi magulo, ang mahaba ang buhok ang tatawaging Arata, habang ang maiksi ang buhok. Isa ay tatawaging Hinohara. Nagtatanong si Arata tungkol sa lola at kay Kadoha. Sinabi ni Hinohara sa kanya na ligtas sila dahil may nagpoprotekta sa kanila. Humihingi ng tawad si Arata kay Hinohara para sa lahat ng ito at nangangakong humanap ng paraan upang maibalik silang dalawa sa normal. Sinabi rin ni Hinohara kay Arata tungkol sa pagiging pinili para sa isang palabas at ang paggising ng heigami. Labis na nasasabik si Arata dahil kung ganoon, maaaring lumaban si Hinohara laban sa kanila. Bigla, nagsisimulang lumiit ang salamin. Lumabas na umaakyat ang ina ni Hinohara sa kanyang silid. Sinubukan ni Hinohara na tawagin siya, ngunit bago pa niya magawa, tuluyang sumara ang salamin, dahilan upang mapaluhod siya sa kawalang pag-asa. Kinaumagahan, si Hinohara ay iniharap sa tribunal. Sinimulan ni Kanagi na basahin ang mga paratang laban kay Hinohara sa malakas na tinig, sadyang nagbalat kayo bilang babae upang agawin ang trono, pagtatangka laban sa buhay ng prinsesa, pang-aabuso sa kapangyarihan ng angkan ng Haim upang isakatuparan ang masamang balak. Pagkatapos, ipinakita ni Kanagi sa mga tao ang kasalukuyang kalagayan ng prinsesa.
Ginamit niya ang huling natitira niyang Amatsuki upang kumapit sa buhay at patuloy pa ring nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang makita ito, nagkakaisang nanawagan ang pulutong na bitihin si Hinohara. Walang kahihiyang ipinahayag ni Kanagi na ang 12 Shinsho ay naroroon at nasaksihan ang lahat, at labis silang naghihinagpis dahil hindi nila natukoy ang panganib at hindi nakialam sa oras. Napagtanto ni Hinohara na kahit saang mundo pa siya naroroon, ang pagtitiwala ay laging sinasalubong ng pagtataksil. Tumingala si Hinohara kay Kanagi at ipinahayag na siya ang tunay na pumatay sa prinsesa. Ipinangako ni Hinohara na hindi niya kailanman patatawarin ang mga duwag tulad ng 12 Shinsho, tinawag silang lahat na walang iba kundi kasuklam-suklam na mga taksil na ni minsan ay hindi isinaalang-alang ang damdamin ng prinsesa. Tinatanong niya sila kung alam ba nila kung gaano kalungkot ang prinsesa nang ang mga pinagkatiwalaan niya ay tumalikod sa kanya. Ipinahahayag ni Hinohara na wala silang karapatang gamitin ang mga Diyos, na sila ay isang pangkat lamang ng mga taksil na rebelde. Iniitsa ni Okachi ang kanyang sibat sa harap mismo ng mukha ni Hinohara, inakusahan siya na sinusubukan niyang ipasa ang sisi sa 12 Shinsho upang makatakas sa sarili niyang mga krimen. Ang iba pang Shinsho ay nagtipon sa likod ni Okachi at Kanagi, nag-udyok sa madla upang magalit ng higit pa. Ang tagpong ito ay nagpaalala kay Hinohara kung paano siya itinakwil ng lipunan pabalik sa kanyang sariling mundo. Si Kanagi pagkatapos ay ipinahayag ang hatol kay Hinohara, siya ay ipapatapon sa Geitoya, isang lugar na kilala bilang impyerno sa lupa. Karaniwan, ang krimen ng pagpaslang sa prinsesa ay nararapat na parusahan ng guillotine, ngunit ayaw nilang mamatay siya ng ganoon kadali, kaya ipinadala na lang nila siya sa buhay na impyernong ito. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit nila pinananatiling buhay si Hinohara ay dahil gusto nilang imbestigahan kung ano talaga ang kanyang heigami. Habang nakaupo si Hinohara sa kanyang kinalalagyan, isang sundalo ang biglang nagdala kay Kadoha. Tila sinubukan niyang bisitahin siya at naaresto rin siya. Nagkataon, palihim na dinala ni Kadoha ang bag ni Hinohara at ang heigami. Ang heigami ay walang silbing relikya maliban kung ito ay nasa kamay ng isang show. Gamaan ang loob ni Hinohara dahil hawak ito, baka makatakas sila. Tumayo si Hinohara at inusal ang orasayon, lumitaw, ngunit walang nangyari. Habang si Hinohara ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, ang kwintas sa kanyang leeg ay biglang nagsimulang magliwanag. Nailipat sina Hinohara at Kadoha sa kamalayan ng prinsesa. Nais ng prinsesa na marinig ni Hinohara, ang bago niyang Shinsho, ang huling hiling niya. Gusto ng prinsesa na marinig ni Hinohara, ang bago niyang Shinsho, ang kanyang taos-pusong hiling. Narinig niya ang kanyang mga salita sa paglilitis at lubos na naantig. Napagtanto ng prinsesa na ang puso ni Hinohara ang magbibigay liwanag sa daan pasulong. Ipinaliwanag niya na hanggang ngayon, ginamit niya ang kanyang Amatsuki upang panatilihing magkasama ang heigami at panatilihing kontrolado ang kanilang kamue. Ngunit ngayong bumagsak ang prinsesa, pinalaya na ang heigami. Nagbabala siya na kung ang isang show ay gagamit ng heigami ng walang ingat, ang kapangyarihan nito ay lalamunin ang mundo, babaluktutin ang katarungan, at ibabaon ang lahat ng nabubuhay sa pagdurusa. Hindi alam ng prinsesa kung bakit pa siya nabubuhay, o kung gaano na lang katagal ang panahong natitira sa kanya. Kaya naman, hiniling niya kay Hinohara na pamunuan ang Amawakuni sa kanyang lugar at dalhin ang kanyang heigami sa kanya bago matapos ang kanyang buhay, dahil siya na lang ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ngayon. Nalaman din ni Hinohara na maaaring magtago ng heigami ang isang tao sa loob ng sarili nitong katawan. Napaka-interesante para sa kanya, kaya sinubukan niya itong hilahin palabas at ibalik sa loob ng ilang beses. Sakto namang tinawag siya ni Kadoha at sinabing nakikita na niya ang isla. Ang lugar na ito ay ang piitan ng Geitoya, at mukha itong lubhang nakakatakot. Pakiramdam ni Hinohara ay nakita na niya ito kung saan. Habang iginagabay siya sa loob, sinalubong si Hinohara ng walang katapusang bulong na nagbibintang sa kanya na siya ang pumatay sa prinsesa. Bigla na lang, lumitaw ang dalawang bata, ang isa ay may puting buhok at ang isa naman ay may pula. Plano ng dalawang pasaway na guluhin ang baguhan at hinihingi kay Hinohara na ibigay ang lahat ng kanyang damit at ari-arian. Tumanggi si Hinohara, kaya sumugod ang batang pula ang buhok sa kanya, kamakaway ng sandata ng pabali-baligtad. Habang umiiwas, hindi sinasadyang nasalayan ang kamay ni Hinohara ng sibat ng isa pang bata.
Bigla, tumunog ang kampana at nagsimulang yumanig ng marahas ang buong gusali. Lumilitaw na ito na ang oras ng pagtutuos. Ang mga bilanggo ay nagkakagulo sa bawat direksyon, at ang mga hindi nakakakilos ng mabilis ay nahihigop ng mga tubo. Walang ideya si Hinohara kung ano ang nangyayari nang lumapit sa kanya ang isang magandang babae. Ipinaliwanag niya na ito si Warden Susuga. Araw-araw, pinipili niya ang 2 bilanggo at sila'y kanyang kinokonsumo, at ang mga kinokonsumo ay natural na namamatay. Matapos sabihin ito, inalis ng babae ang harpoon mula sa ulo ni Kedoa bilang bayad sa impormasyon at lumayo. Samantala, wala pa ring nakikitang impormasyon si Kenagi tungkol sa espada ni Hinohara o sa pagkakahawig nito sa kamyo. Hindi alam ni Akachi kung ano ang pinaplano ni Kenagi ngunit binalaan siya na huwag labis na kumilos ng mag-isa. Nahihirapan pa rin si Hinohara na ilabas ang kapangyarihan ng espada nang walang tagumpay. Bigla, masiglang tumakbo si Kedoa at sinabing nakakita siya ng isang magandang lugar. Ito pala ay isang lugar na may mainit na tubig para sa paliligo. Marunong gumamit si Kedoa ng panggagamot na salamangka, kaya inasikaso niya ang sugat sa kamay ni Hinohara. Bukod pa rito, gumamit siya ng orasayon upang pakalmeyin ang isip nito at panatagin siya. Mas gamaan ang pakiramdam ni Hinohara matapos maligo at handa na sana siyang magpasalamat kay Kedoa ng ang gusali. Biglang yumayanig ng malakas muli. Bumibiyak ang lupa sa ilalim nila at nahuhulog si Kedoa. Nagmamadaling umalis si Hinohara upang hanapin siya, ngunit wala ni isa sa mga tinatanong niya ang may alam. Higit pa rito, may isang grupo ng mga bilanggo na nais siyang gamitin bilang daan palabas sa lugar na ito, kaya't napilitan siyang magtago pansamantala sa isang sulok. Pakiramdam ni Hinohara ay lubos siyang walang silbi dahil wala siyang magawa para iligtas si Kedoa. Biglang may nagsalita at isang figurang anino ang lumitaw. Alam din ng figura na si Hinohara ay isang palabas at tinatanong kung bakit umiiyak ang isang palabas. Kinukwestiyon kung balak niyang pagtaksilan ang mga taong naniwala sa kanya. Pagkasabi niyon, nawala ang anino. Sa sandaling yun, ang babaeng kanina ay lumitaw din at nagpakilala bilang si Osam. Sabi ni Osam, mayroon siyang impormasyon tungkol kay Kedoa, kaya iniabot ni Hinohara ang kanyang bag bilang kabayaran. Sinabi ni Osam sa kanya na nakita niya ang batang may pulang buhok na nagngangalang Kanae na dinukot ang isang babaeng kamukha ni Kedoa. Idinagdag niya na walang kabutihan ang batang yun at hinimok siyang magmadali. Sa pagkakataong ito, inalok ni Osam ang impormasyon ng libre. Nagpasalamat si Hinohara sa kanya at mabilis na umalis. Nagkamalay na si Kedoa at nagpasalamat kina Kanae at Jinchai sa pagliligtas sa kanya. Napansin ni Jinchai na nagkakagusto ang kanyang amo kay Kedoa, kaya lumayo siya para bigyan sila ng pagkapribado. Ang mapag-isa sa isang silid kasama ang isang babae ay nagparamdam kay Kanae ng pagkaasiwa, kaya lumabas siya para hanapin si Jinchai. Nang mamataan niya si Hinohara na nakatayo malapit sa walang malay na si Jinchai, hindi na nag-aksaya ng oras si Kanae at sumugod dito. Inihampas ni Kanae ang kanyang talam ng ligaw, na nagpilit kay Hinohara na hugatin ang kanyang heigami para ipagtanggol ang sarili. Iginiit ni Kanae na malaman kung ano ang relasyon ni Hinohara kay Kedoa. Ipinaliwanag ni Hinohara na maraming beses siyang iniligtas mula nang dumating ito sa mundong ito at naniniwala siya rito, kaya ngayon, siya naman ang magpoprotekta kay Kedoa. Pagkatapos, inutusan niya si Kanae na ibalik siya. Sa mismong sandaling yon, may sumugod na tila pupunta para harapin si Jinchai. Nakita ito ni Hinohara at nagbigay ng sipa na nagpatamba sa umaatake. Bumalik sa ulirat si Jinchai at sinabi kay Kanae na pumasok si Hinohara upang protektahan siya nang siya ay nasa panganib. Bagaman nakuha ng mga taong iyon ang singsing, ipinagkatiwala ni Kanae si Jinchai kay Hinohara at tumakbo upang bawiin ang singsing. Bumalik sa silid, habang inaalagaan ni Kedoa ang mga sugat ni Jinchai, isinalaysay ng bata kung paano siya dinukot ng isang grupo ng mga tulisan noong bata pa siya, at doon niya nakilala si Kanae. Sa hindi malamang dahilan, parehong binintangan ng isang krimen ang 2 bata at napilitang manatili dito. Ang singsing ay pagmamay-ari ng kanyang ina, na iniwan ito para sa kanya bago sila puwersahang pinaghiwalay. Laging ipinagtatanggol ni Kanae si Jinchai, at dahil doon, nanumpa sila na balang araw ay sabay silang tatakas mula sa lugar na ito. Sinusubukan ni Hinohara na mag-isip ng paraan para mailabas silang lahat,
ngunit pinayuhan siya ni Jinchai na talikdan ang ideyang yun. Hindi nila kayang kalabanin si Warden Susuga dahil siya ay isang palabas na humahawak ng Heigami. Sa mismong sandaling yon, bumabalik si Kanae na dala ang singsing ni Jinchai. Tulad ng marami pang ibang bilanggo, pinag-iisipan din ni Kanae na wakasan ang buhay ni Hinohara upang makamit ang kanyang kalayaan. Bigla, tumunog muli ang kampana. Nagsisimula na ang oras ng pagtutuos. Ang mga napili ngayon ay sina Kanae at Hinohara, ngunit nang makita ni Jinchai ang kanyang amo na napipinsala, itinulak niya si Hinohara sa tabi at nagboluntaryong pumalit sa kanya. Bumagsak si Hinohara sa lupa, sinisisi ang sarili dahil iniligtas siya ng isang tao, at wala siyang magawa bilang kapalit. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Hinohara na iligtas sila anuman ang mangyari. Hinohara at Kadoha ay sinusundan ng mga tubo mula sa loob upang hanapin sina Jinchai at Kanae. Alam ni Hinohara na naroon si tagapangalaga Susuga, ngunit kung nais nilang makatakas mula sa lugar na ito, kailangan nilang harapin ito sa lalong madaling panahon. Ipinangako rin ni Hinohara na poprotektahan si Kadoha sa anumang mangyari. Samantala, dinala sina Kanae at Jinchai sa silid ng paghuhukom, nakagapos at nakabitin sa gitna ng silid. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa silid. Si tagapangalaga Susuga ito, na nagpapahayag na huhusgahan niya ang mga krimen ng dalawa. Narating ni Hinohara at Kadoha ang isang silid na maraming daanan. Lumapit si Hinohara upang suriin ang sitwasyon, ngunit biglang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Sa kabutihang palad, nahawakan ni Kadoha ang kamay niya sa tamang oras. Nagkataon namang narito rin si Osamu. Nang marinig niyang balak nilang harapin si Susuga, hinikayat sila ni Osamu na kalimutan agad ang ideyang iyon dahil maaari silang mawalan ng buhay. Ngunit nang makita niya ang determinasyon ni Hinohara, isinauli ni Osamu kay Kadoha ang aspil sa buhok nito at sinabi sa kanya na huwag paiyakan ang babaeng iyon. Sa kabilang banda, ang mga lubid na nakatali sa dalawang lalaki ay lalong humihigpit bawat segundo. Naging hindi na makayanan. Nakikita ni Warden Susuga ang kanilang paghihirap at binibigyan sila ng pagkakataon. Pinaglaban niya ang dalawang binata sa harapan niya. Ang mananalo ay ipahahayag na inosente at palalayain. Kung tatanggi sila, pareho silang mamamatay. Pinalaya sina Kanae at Jinchai mula sa pagkakagapos, at ibinaba sa kanila ang kanilang mga sandata. Ayaw labanan ni Jinchai ang kanyang amo, ngunit pinatahimik siya ni Kanae, dinaklot ang sandata niya, at sumugod kay Jinchai. Ngunit hindi gumanti si Jinchai, kundi hinaharangan lamang ang mga atake ni Kanae. Dumating sina Hinohara at Kadoha sa sandaling ito. Nang makita ang dalawang naglalaban, tumalon si Hinohara at hinihingi kay Susuga na pigilan sila. Hindi papayagan ni Cap Unong Susuga na gambalain ni Newman ang kanyang sagradong paghatol, kaya inihagis niya ang di mabilang na lubid kay Hinohara, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito. Ipinluklaman ni Susuga na pare-pareho ang lahat, nagmamalasakit lamang sa sarili, gusto lamang makaligtas ang sarili, at ang dalawang batang ito ay walang pinagkaiba. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Hinohara kung paano siya ipinagkanulo ng kanyang matalik na kaibigang si Suguro. Sa mapagpasyang sandali, sa wakas ay gumanti si Jinchai ng isang suntok, at pinabagsak nito si Kanae. Lumabas na sinadya ito ni Kanae upang matuklasan ni Jinchai. Ang lakas ng loob na lumaban at makamit ang kanyang kalayaan, ngunit muling pinigil ni Warden Susuga si Jinchai, at hinatulang nagkasala ng pagpatay. Hindi na makatagal sa kawalang katarungang ito, binunot ni Hinohara ang kanyang Heigami at sumugod, hinihiwa ang mga lubid na nakatali kay Jinchai. Galit na galit, naghagis si Susuga ng napakaraming lubid kay Hinohara. Tumalsik siya dahil sa isa sa mga tubo, ngunit nagawa niyang isaksak ang kanyang espada sa isang tubo sa tamang oras, upang maging ligtas sa sandaling yun. Ang eksena ay nag-iwan sa lahat ng mga nasa bilangguan sa matinding pagkabigla at hindi makapaniwala. Papunta rin si Kanagi sa Gatoya. Iniisip ni Hinohara na ito na ang kanyang katapusan, ngunit nalaala niya ang tiwala ni Kadoha sa kanya at ang mga salita ng prinsesa. Napagtanto niya na kailangan niyang tuparin ang kanilang mga inaasahan. Sa gayon, isinigaw niya ang orasayon, Hiyagami, lumabas ka, at sumabog ang isang makinang na liwanag. Matagumpay na naipatawag ni Hinohara ang buong kapangyarihan ng Heigami, isang pagbugso na napakalaki kaya't maging si Kanagi ay naramdaman ito mula sa malayo.
Si Hinohara ay nababalutan ng isang makinang na aura na nagpawala sa bawat isa sa mga tubo ni Susuga. Sinubukan ni Susuga na tamaan si Hinohara, ngunit isang paghampas ng talam ay nagpatalsik sa tubo at inihayag ang tunay na anyo ni Susuga. Ang warden ay lumabas na isang matandang lalaki na nakapulupot sa hindi mabilang na mga tubo na parang galami na direktang nakakabit sa kanya sa bilangguan. Humakbang si Hinohara at hinawakan ang tibak na nakabaon sa dibdib ni Susuga, at ang mga alaala ng matanda ay bumaha sa kanyang isip. Matagal na panahon na ang nakalipas, ipinagkatiwala ni Susuga ang kanyang tiwala sa isang kaibigan, ngunit pinagtaksilan lamang siya sa huli. Itinulak siya ng kaibigang yun sa kumukulong lava at inihagis pa ang sariling tibak na bumaon sa kanyang dibdib. Mula noon, isinumpa ni Susuga ang kanyang dating kaibigan, na naging sanhi ng tibak sa kanyang dibdib. Upang maging napakadilim, isang kawa ng mga galame ang biglang sumulpot at tinusok ang taksil, pagkatapos ay kumalat sa buong lugar. Gamit ang kanyang kapangyarihan, sumumpa si Susuga na ikulong ang lahat sa loob ng mga dingding na ito magpakailanman. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Susuga kay Hinohara na kung naiintindihan niya ang kanyang sakit, kung gayon ay tapusin na lang niya ang kanyang buhay. Maging ang mga bilanggo ay naghimok kay Hinohara na patayin ang matanda at palayain sila. Ngunit sa halip, pinili ni Hinohara na hilahin ang espada mula sa dibdib ni Susuga upang iligtas siya. Halos lamunin siya ng madilim na enerhiya at kaladkarin pababa sa landas ng kasamaan. Ngunit sa pamamagitan, purong kagustuhan at sakit ng pagtataksil ng mga pinakamalapit sa kanya, nilabanan nito ni Hinohara at matagumpay na nahugot ang espada. Tinanong ni Susuga kung bakit nagtungo ng ganito kalayo si Hinohara. Sumagot siya na nang makita niya ang mga alaala ng matanda, sumikip ang dibdib niya dahil pinagtaksilan din si Susuga tulad niya. Ngunit sa kabila nito, gusto pa ring maniwala ni Hinohara ng isa pang pagkakataon. Gusto pa rin niyang patawarin ang lahat. Naantig sa taos-pusong mga salita ni Hinohara, nagpa siya si Susuga na sumanib sa talam ng seniwa sa kamay ni Hinohara at maging bahagi ng kanyang heigami. Mula sa puntong ito, ang kamay ng seniwa ay kay Hinohara. Maaari niyang gamitin ang kanyang heigami ng normal o baguhin ito sa seniwa ni Susuga kailanman niya naisin. Pagkatapos, ginagamit ni Hinohara ang kapangyarihan ng seniwa upang buhayin ang lahat ng kinuha sa oras ng pagtutuos. Binabago ng kapangyarihang ito ang mismong Geitoya. Mabilis na inakay ni Kanate ang lahat patungo sa kanilang lumang tahanan, sa katwirang kung nagbabago ang Geitoya, maaaring nagbabago rin ang lugar na iyon. Nakaraos na rin si Kanagi sa Geitoya ngayon at tinanong ang mga nakakulong kung nasaan si Hinohara. Sinabi nila sa kanya na natalo na si Susuga at ang palabas ay nasa ibaba. Saka lumitaw si Susuga sa harap ni Kanagi at sinasabi sa kanya na si Hinohara ay labis na makapangyarihan. Ang kanyang heigami ang magiging talam ng Genesis na mamamahala sa mundo, at ang pagbubunyag na ito ay lubos na ikinagulat ni Kanagi. Balik kay Kanate, lumalabas na ang kanilang lumang tahanan ay isa palang bangka. Ngayon, si Hinohara at ang lahat ay maglalayag patungo sa kabisera upang ihatid ang heigami sa prinsesa. Nag-eehersisyo si Arata sa kanyang silid. Iniisip ng kanyang pamilya na may mali sa kanya, kaya sumusunod na lang siya sa anumang sinasabi nila. Sabi ng doktor na mayroon siyang pansamantalang amnesia, at ang nakababatang kapatid ni Arata ay nag-aakalang labis na nabubuli ang kanyang kapatid sa paaralan kaya tuluyan na itong nasira. Nang mga sandaling yon, bumaba si Arata at nagreklamo na hindi siya nakapangaso kamakailan kaya nanigas ang kanyang mga kalamnan, na lubos na ikinagulat ng buong pamilya. Mabilis namang nakisakay ang kanyang ina, na sinabing talagang maganda ang pangangaso para sa kalusugan, at sumang-ayon din ang kanyang ama, na naiwan ang nakababatang kapatid na walang magawa kundi ang bumantong hininga sa pagkadismaya. Samantala, sa grupo naman ni Hinohara, narating na nila ang isla. Sa kanilang paglalakbay, hinagupit ng malakas na hangin ang kanilang bangka at matinding na pinsala, ngunit sa kabutihang palad, nagawa pa ring makakaladkad ng buong grupo ang kanilang sarili sa pampang. Si Kanate at Jinchai ay bumagsak sa lupa, humihingal, habang si Hinohara naman ay nakatayo sa ibabaw ng isang bato, nilalanghap ang sariwang hangin. Pagkatapos ay binuksan ni Kanate ang isang mapa upang hanapin ang kabisera ng prinsesa. Kasalukuyan silang nasa Narutaki, napakalayo sa kabisera na nasa gitna ng mapa.
Bukod pa rito, ang pagdating sa kabisera mula sa Narutaki ay nangangahulugang kailangan nilang dumaan sa teritoryo ni Kanagi. Medyo nagulat si Hinohara nang malaman niyang si Kanagi ang namamahala sa isang buong sakop. Ipinaliwanag ni Kedoha na ang Amatsuki ay nahahati sa 12 hiwalay na teritoryo bukod pa sa kabisera. At ang bawat isa ay nasa ilalim ng pamamahala ng isa sa 12 Shinsho. Bigla, tinawag ni Jinchai ang pangkat at iniulat na may usok ng apoy sa di kalayuan. Gayunpaman, walang anumang nayon sa lugar na ito, kaya posibleng si Kanagi ito. Maingat na lumapit ang pangkat upang magmasid at natuklasan nilang ordinaryong tao lang ang nagkakampo rito. Biglang-bigla, may nakilala si Jinchai at mabilis na bumaba. Laking gulat niya, lahat ng mga taong ito ay galing sa kanyang sariling nayon. Sa mga sandaling yon, isang babae ang sumilip mula sa isa sa mga tolda at nagtanong kung si Jinchai ang batang lalaki. Tiningnan siya ni Jinchai, at tinawag siyang ina na may luha sa kanyang mga mata, at niyakap siya ng mahigpit. Ipinakilala naman ni Jinchai si Kanate sa kanyang ina. Ipinaliwanag ng mga taga-baryo na dahil sa pagbagsak ng prinsesa, lumikas sila patungo sa mga hangganan bago pa magsimula ang digmaan. Nagtaka si Hinohara kung sino man sa mga Shinsho ay maaaring mamuno sa bansa sa lugar ng prinsesa. Sabi ni Kanate, imposible yun. Isang tao lamang ang maaaring mamuno sa isang bansa, maging prinsesa man o isang kadoha ang nagkwento na noong unang panahon, naglaban-laban ang 12 Shinsho para sa trono, at sa huli, inangkin ito ng prinsesa at nakuha ang pamamahala ng Kamui, na nagdulot ng kapayapaan sa lupain. Ngunit ngayon, ang prinsesa ay bumagsak at ang digmaan ay malapit ng sumiklab muli. Narating na ng mga taga-baryo ang mga hangganan, isang daanan na bumubukas lang minsan sa isang buwan. Nagpaalam ang mga taga-baryo kay Hinohara at umalis, at sasama si Jinchai sa kanila. Gustong isama ni Jinchai si Kanate, ngunit hindi maaaring sumama si Kanate, dahil ang pangkat ng mga tulisan ni Kanate ang minsang sumalakay sa nayon ni Jinchai at nagdulot ng pagkakahiwalay sa bata at sa kanyang ina. Balak ni Kanate na manatili ng mag-isa, ngunit hindi ito papayagan ni Hinohara. Iginiit niya na kailangang sumama si Kanate sa kanya patungo sa kabisera ng prinsesa. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong ng grupo, isang dambuhalang nilalang na tinatawag na Muro. Sa teorya, ang mga Muro ay mga hindi mapanganib na hayop na palakaibigan sa tao, ngunit sa kung anong dahilan ng isang ito ay nagalit ng matindi at sumugod sa kanila, kaya't ang buong grupo ay nagmadaling tumakas para sa kanilang buhay. Sa kabutihang palad, nang makita nito ang tatlo sa kanila na nadapas sa lupa, pinalagpas sila ng Muro. Bigla, isang babae ang lumabas mula sa mga palumpong na may hawak na itlog. Ito ay itlog ng Muro, at iyon ang tila dahilan kung bakit labis na nagalit ang nilalang. Hindi pa man siya lumilitaw ay nagpakita muli ang Muro. Ang buong grupo ay mabilis na nagtago sa mga palumpong, iniiwan si Kanate. Sa gawaing labanan ng halimaw. Pagkatapos ay tinanong ni Karoha ang babae kung bakit niya ninakaw ang isang itlog ng Muro. Ipinaliwanag ng babae na ang mga itlog ng Muro ay napakamasustansya at buntis ang kanyang ina. Kaya gusto niyang kainin ng kanyang ina ang isa at manganak ng pinakamalakas na sanggol sa nayon. Ngunit doon at doon mismo ay napisa ang itlog, labis na ikinadismaya ng babae. Sa sandaling yun, si Kanate ay ibinalik ng isang lalaki na lumabas na amo ng babae at tagapagligtas ni Kanate. Bigla, si Hinohara ay sumuray-suray at bumagsak. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng bahay ng isang lalaking nagngangalang Ohika, ang parehong lalaking nagligtas kay Kanate. Lumabas na nilalagnat si Hinohara, at patuloy siyang pinapagaling ni Karoha gamit ang kanyang kapangyarihan ng Onemi. Binalaan ni Kanate si Hinohara na siya ay nasa malaking kaguluhan, dahil si Ohika ay isang Zokusho, isang show na naglilingkod sa isa sa 12 Shinsho. Kasalukuyang naglilingkod si Ohika sa ilalim ni Kanagi, kaya kung matuklasan niya na si Hinohara ay isa ring show, magiging masama ang sitwasyon. Pagkatapos magsalita ni Kanate, pumasok si Ohika. Alam na ni Ohika na si Hinohara ay isang show, ngunit tila hindi niya alam na siya ay maling inakusahan. Ang kamui ng kanyang heigami ay isang pandayan, kaya nang makita niya kung gaano kapinsala ang espada ni Kanate, dinampot niya ito at inayos. Ibinahagi ni Ohika na palaging mabuti ang pagtrato ni Kanagi sa kanya.
Nang malaman niyang nagdadalang tao ang asawa ni Ohika, mas masaya pa si Kanagi kaysa kay Ohika. Tungkol naman kay Kanagi, nakatayo siya ngayon sa harap ng libingan ng isang babaeng nagngangalang Emiso, tila isang yumaong asawa o kasintahan. Sumumpa si Kanagi na aangkinin niya ang trono para kay Emiso. Sa sandaling yun, isang sundalo ang nagmadaling dumating at sinabi kay Kanagi na magmadali sa tirahan ni Kejiso. Dumating si Kanagi at natuklasan na ang lahat doon ay nilipol ni Akachi. Balik kay Ohika, ayaw na niyang makisali sa anumang digmaan. Nais niyang mamuhay kasama ng kanyang mga tao, mahalin ang kanyang pamilya, at payapang pumanaw. Isiniwalat din ni Ohika na may paraan upang makamtan ang trono ng walang pagdanak ng dugo. Kung ang bawat show ay kusang loob na magpapasakop sa isang tao at sumanib sa ang pagpapasakop ay kapag inililipat ng isang show ang kanyang kaluluwa at heigami sa isa pang show, tulad ng ginawa ni Susuga noon. Ang kaluluwang sumailalim sa pagpapasakop ay hindi nawawala kundi nabubuhay sa loob ng heigami na kanyang sinasaniban. Narinig din ni Ohika na si Susuga ay kusang loob na nagpasakop sa isa pang show. Isang humahawak ng bagong heigami at sinasabing nagtangkang patayin ang prinsesa. Ayon kay Ohika, kung ang pagpapasakop ni Susuga ay tunay na kusang loob, kung gayon ang paratang na ang show na ito ay isang taksil ay dapat na hindi totoo, dahil ang kamuy ni Susuga, si Seniwa, ay kayang makita ang tunay na kalikasan ng iba. Bigla, napagtanto ni Ohika na ang pangalan ng show ay katulad ng kay Hinohara, ngunit bago siya makapagtanong, inihayag ng isang utusan na may dumating na bisita. Sa panig ni Kanagi, halos lahat ng kanyang mga basalyo ay pinatay ni Akachi, na nagdulot ng matinding galit sa kanya. Isang basalyo na lamang ang natitira, si Ohika. Iniutos ni Kanagi sa kanyang mga sundalo na ihanda ang airship at agad na magtungo sa nayon ni Ohika. Ngunit huli na si Kanagi ng isang hakbang, sapagkat dumating na si Akachi upang kausapin si Ohika ng personal. Nakatayo sina Hinohara at ang kanyang mga kasama sa labas, palihim na pinakikinggan ang usapan. Inihayag ni Akachi kay Ohika na si Kanagi ang nasa likod ng pagpaslang sa prinsesa. Ipinaliwanag niya na tinalikuran ni Kanagi ang kanyang katapatan sa prinsesa sa paghahangad sa trono at ngayon ay hinahanap ang isang batang lalaki na ginamit bilang pyesa sa kudeta upang patahimikin siya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Akachi na si Ohika na lamang ang maging kanyang Zokusho. Sa kabila, nang ibunyag ni Akachi ang mga kasalanan ni Kanagi, nanatiling matatag na tapat si Ohika kay Kanagi. Bilang isang Zokusho, handa siyang bahaginan ang mga kasalanan ng kanyang Panginoon. Nang makita niyang bigo ang panghihikayat, hinugot ni Akachi ang kanyang heigami at nagpatawag ng di mabilang na matutulis na bagay mula sa lupa, at binitawan pa ang pananakot sa buntis na asawa ni Ohika para pilitin siya. Ipinag-utos ni Akachi na magpasakop si Ohika sa kanya. Ipinagyayabang na naangkin na niya ang 6 na heigami at malapit na niyang angkinin ang trono. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Ohika na magpasakop kay Akachi upang protektahan ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, at ang mga mamamayan ng kanyang nayon. Nangako si Akachi na hindi sila sasaktan, ngunit sa sandaling sumuko si Ohika, sinira ni Akachi ang kanyang salita at pinatay ang asawa ni Ohika sa mismong harapan niya. Hindi matiis ni Hinohara ang tanawing yun. Natuklasan din ni Akachi ang grupo ni Hinohara. Sa mismong sandaling yon, dumating din si Kanagi. Tinatanong niya kung bakit pinatay ni Akachi silang lahat, at simpleng sumagot si Akachi na nagsimula na ang digmaan para sa trono. Galit na galit, nagpakawala si Kanagi ng apoy kay Akachi, ngunit itinaas ni Akachi ang isang kalasag na bato at hinaranggan ang apoy. Tumalon si Kanagi sa ere at patuloy na nagpaulan ng apoy, ngunit nagtayo si Akachi ng mga pader na bato sa paligid. Sa sarili at pagkatapos ay bumubuo ng sunod-sunod na mga tales na umuusbong mula sa ilalim ng mga paa ni Kanagi at ng kanyang sasakyang panghimpapawid. Tinatabas ni Kanagi ang mga batong tales. Sumugod si Akachi sa sarili niyang pader at nagpapababa ng unos ng matutulis na talam diretso kay Kanagi. Ginagamit ni Kanagi ang kanyang apoy upang salagin ang pag-atake. Ngunit sinamantala ni Akachi ang pagkakataon at sinipa siya pababa mula sa sasakyang panghimpapawid. Pagkatapos ay sumugod sila sa isa't isa sa isang sagupaan ng mga talam, na lumilikha ng isang napakalakas na alon ng puwersa kaya ang grupo ni Hinohara ay itinapon sa hangin at napunta sa malayang pagkahulog.
Sa kabutihang palad, nagawa ni Hinohara na ipatawag ang kanyang kapangyarihan sa oras upang makagawa ng isang harang na nagpahintulot sa buong grupo na makalapag ng ligtas. Patuloy na pinipilit ni Kanagi si Akachi para sa isang paliwanag, ngunit walang sinasabi si Akachi, na lalo lang nagpainit sa galit ni Kanagi. Biglang ipinahayag ni Akachi na mahal ni Emiso si Kanagi, ngunit pinatay niya ito. Habang natutulala si Kanagi sa gulat, sinamantala ni Akachi ang pagkakataon at pinatalsik ang espada mula sa kanyang kamay. Ipinakita ni Akachi kay Kanagi ang mga espada ng bawat palabas na kanyang nasakop, na lahat ay mga sariling Zokusho ni Kanagi. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahayag na kukunin din niya ang Heigami ni Kanagi. Tumangging sumuko, sinalubong ni Kanagi si Akachi ng walang sandata, ngunit ang mga kamao lamang ay hindi. Katapat ng Heigami na hawak ni Akachi. Hinawakan ni Akachi ang braso ni Kanagi at idineklara na mula sa araw na ito, malalaman ni Kanagi kung ano ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat, isang sakit na dadalhin niya habang buhay. Pagkatapos nito, gumawa si Akachi ng bugso ng batong latigo na humahampas sa katawan ni Kanagi. Layunin niyang pahirapan si Kanagi hanggang sa sumuko ito. Dahil hindi na makatagal sa panunood, sumigaw si Hinohara na tumigil si Akachi. Mariing tinanong ni Hinohara kung anong kahulugan ang taglay ng pagiging hari kung pinaslang ni Akachi ang di mabilang na inosente, maging ang isang sanggol na hindi pa isinisilang. Tinugon ni Akachi na ang pagiging isang palabas ay nangangahulugang sumuko ka o puwersahin. Ang iba na magpasakop. Matapos sabihin ang kanyang sinasabi, umalis si Akachi. Ang maliit na batang babae mula kanina ay lumapit at nagmakaawa kay Kanagi na ibalik si Ohika. Sinabi ni Kanagi sa kanya na imposible ito, dahil kapag ang isang palabas ay nagpasakop na at nasakop na ng ibang Heigami, wala nang paraan para bumalik. Bukod pa rito, wala nang Heigami si Kanagi, kaya wala na siyang magagawa. Habang lumingon si Kanagi upang umalis, pinigilan siya ni Hinohara. Inakusahan niya si Kanagi na siya ang pumaslang sa prinsesa at nagpasiklab ng digmaan sa mga palabas, sinasabi sa kanya na dapat siyang panagutan. Tinulak ni Kanagi ang kay Hinohara, iniwas ang kamay at nagtanong kung ano ang posibleng alam niya. Ipinaliwanag niya na sila ay laging nasa ilalim ng pamamahala ng prinsesa, kaya paano niya hahayaang makawala ang ganoong pagkakataon. Nais niyang angkinin ang trono upang makapagpahinga ng mapayapa si Emiso. Pagkatapos nito, lumakad na siya. Lumingon ang babae kay Hinohara at itinuro na si Susuga ay nagpasakop din sa kanya. Inakusahan niya ito na hindi naiiba kay Akachi, na ikinagalit ni Hinohara at padabog siyang umalis. Hinabol siya ni Kanate, ngunit iginiit ni Hinohara na hindi niya kailanman ginustong maging hari. Samantala, namataan ni Arata si Suguro na nagkukubli sa labas ng kanyang bahay. Habang nakatingin sa isang larawan sa kanyang mesa, bumaba si Arata para tignan siya. Ibinigay ni Suguro ang game disc na kanyang hiniram at mabilis na tumakbo palayo. Muling kasama si Hinohara, naaalala niya ang hiling ng prinsesa. Nais niyang maging hari siya, ngunit ayaw niyang maging tulad ni Akachi. Lumapit si Nakadoha at Kanate para aliwin siya. Sinisisi ni Hinohara ang kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas si Ohika. Gusto niyang lumakas para talunin si Akachi, ngunit kung gagawin niya ito, natatakot siyang maging katulad nito, na ginagawang sunod Sanyeran ang mahihina. Nakatwiran si Kanate na masyadong nag-iisip si Hinohara. Kung gusto niyang lumakas, mas malakas, kailangan niyang saktan ang iba, at kung wala siyang lakas ng loob para dito, dapat niyang talikuran ang ideya ng pamumuno sa lupaing ito ng lubusan. Ngunit sinabi ni Hinohara na hindi na siya makatakas, dahil ipinagkatiwala ng prinsesa ang tiwala nito sa kanya, at kailangan niyang maging mas malakas upang parangalan ang tiwalang iyon. Nais ni Hinohara na pigilan ang digmaan sa gitna ng 12 Shinsho nang hindi pinipilit na sumuko ang sinuman o sumusuko mismo. Sinabi ni Kadoha kay Hinohara na hindi sumuko si Susuga dahil natalo siya. Hindi kailanman pinatay ni Hinohara si Susuga. Sa halip, kusang loob na ipinagkatiwala ni Susuga ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Naalala ni Kadoha ang isang kwento na ikinwento ng lola ni Arata sa kanya noong siya'y bata pa. Ikinwento ng matandang babae ang tungkol sa isang maalamat na Heigami na ang kamuy ay hindi ginawa para sa pananakit, kundi nagsilbing talam ng pinagmulan na nilayon upang magdala ng kapayapaan sa mundo. Mukhang ang Heigami ni Hinohara ay ang mismong maalamat na talam na iyon, si Sukuyo.
Kinabukasan, pinuntahan ni Hinohara ang maliit na batang babae at ipinangako sa kanya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas si Ohika at ibalik siya. Hindi siya sigurado, ngunit marahil may paraan pa upang mabawi ang isang buhay na nasipsip ng isang Heigami. Ngayon marahil naiintindihan na ni Hinohara kung bakit siya pinili ng prinsesa upang pamahalaan ang lupain na ito. Si Arata naman, nagpasya na rin sa wakas na pumasok sa paaralan na pinapasukan ni Hinohara. Sa paaralan, nakilala ni Arata ang dating kakilala ni Hinohara. Ngunit dahil nakikita ng lahat si Arata bilang si Hinohara, ipinagpalagay ng batang lalaki na nagpapanggap lang si Arata upang iwasan siya. Pagkatapos, dinala ng ina ni Hinohara si Arata upang makilala ang mga guro at i-enroll siya, dahil tila nagpumilit si Arata na pumasok sa paaralan. Habang naglalakad sa pasilyo, pinigilan si Arata ng isang grupo at tinawag papunta sa bubong para sa isang usapan. Pagdating ni Arata sa bubong, ang batang lalaki mula kanina ay naghihintay na. Nagbitaw siya ng ilang banta, ngunit baliwala lamang kay Arata at umakyat sa rehas upang humanga sa tanawin. Galit na tinawag ng batang lalaki si Arata para mag-usap, ngunit sinabi ni Arata sa kanya na umakyat lamang siya dahil tinawag siya. Napansin ng grupo na ilang araw palang nawawala si Arata at nakakuha na ng ganitong ugaling basegulero. Napagtanto rin ni Arata na hindi mga kaibigan ni Hinohara ang mga taong ito, kaya tumalikod siya para umalis. Tinawag siya pabalik ng batang lalaki, ngunit sabi ni Arata na wala siyang sasabihin sa mga duwag na walang lakas ng loob na kailangan pa ng grupo sa likuran nila. Dahil sa pakiramdam na hindi nirerespeto, ang batang lalaki ay sumugod sa suntukin si Arata, ngunit hinarang ni Arata ang suntok at sinipa siya, dahilan para tumama siya ng malakas sa rehas. Bago umalis, binalaan siya ni Arata na kung maglakas loob pa siyang hamakin muli si Hinohara, mayroong magiging kapalit. Pabalik sa grupo ni Hinohara, nadulas si Kadoha at nasaktan ang kanyang paa habang naglalakad at hindi na makakilos ng mag-isa. Nag-alok si Kan-aid na buhatin siya sa kanyang likod. Ngunit tumanggi si Kadoha at hinayaan na lang si Hinohara ang umalalay sa kanya. Samantala, patuloy na sinusundan ni Kanagi ang grupo mula sa malayo. Namaga ng husto ang paa ni Kadoha. Hindi kayang magpagaling ng sarili ang lahi ng anime, kaya nagboluntaryo si Kan-aid na pumunta. Maghanap ng halamang gamot para sa kanya. Ngayon na silang dalawa na lang ang natira sa silungan, sinamantala ni Kadoha ang pagkakataong samandal kay Hinohara at buksan ang kanyang puso sa kanya. Ngunit alam ni Hinohara na ang nararamdaman nito ay para kay Arata, hindi sa kanya, kaya gumawa siya ng dahilan upang lumabas. Sa kanyang paglabas, biglang umilo ang kwinta sa leeg ni Hinohara at muling bumukas ang lagusan. Sinabi ni Hinohara kay Arata na nakuha na ni Akachi si Kanagis Heigami. Pinayuhan ni Arata si Hinohara na mag-ingat dahil siya rin ay isang palabas, pagkatapos ay nagtanong tungkol kay Kadoha. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tinanong ni Hinohara si Arata kung ano ang tingin niya kay Kadoha. Sabi ni Arata matagal na silang magkasama kaya malamang ay kapatid ang turing niya rito, isang mahalagang nakababatang kapatid na gagawin niya ang lahat para protektahan. Ngunit dahil magkahiwalay na sila ngayon, ipinakiusap ni Arata kay Hinohara na alagaan si Kadoha sa halip niya. Samantala kay Kan-ate, nagkataon namang natagpuan ng bata ang libingan ni Emiso. Ang paligid nito ay puno ng halamang gamot, kaya yumuko siya para mamulot ng ilan. Bigla, di mabilang na haligi ng apoy ang sumabog sa paligid niya. Balik kay Arata, binanggit niya na pumunta siya sa paaralan ni Hinohara ngayon at nagbigay pa ng isang tiyak na istorbo isang malakas na sipa. Nang marinig ni Hinohara ang pangalang Keitowaki, namutla ang kanyang mukha at dahan-daang nagsara ang lagusan. Habang lumalayo si Hinohara, pinigilan siya ni Kanagi mula sa likod at iginigiit na ibigay niya ang Heigami. Bigla, sumambulat ang mga haligi ng apoy sa paligid nila, tulad din sa kinaroroonan ni Kan-ate. Ipinaliwanag ni Kanagi na nawala ang kanyang Heigami at hindi na niya makontrol ang apoy, kaya ang tunaw na lava sa ilalim ng lupaing ito ay paminsan-minsang bumubulwak ng ganito. Napilitan si Hinohara na ilabas ang kanyang Heigami upang salagin ang apoy. Tinanong niya si Kanagi kung bakit niya gusto ang Heigami niya. Pinapaalalahanan siya ang pinili ni Tsukuyo. Ngunit sinabihan ni Kanagi si Hinohara na manahimik, na ang Heigami ang tanging pag-asa niya. Gusto niyang gamitin yon upang piliting sumunod si Akachi at bawiin si Homura,
ang sarili niyang Heigami. Pagkatapos, lumapit si Kanagi kay Hinohara, hindi pinansin ang pagbabanta ni Hinohara na papatayin siya kung gagalaw siya. Alam ni Kanagi na wala sa sarili ni Hinohara ang pumatay, kaya inagaw niya ang Heigami mula sa kamay nito at ipinahayag na ang isang duwag na tulad niya ay hindi karapat-dapat na piliin ni Tsukuyo. Habang malapit ng tuluyang talunin ni Kanagi si Hinohara, dumating si Katoha sa tamang oras. Ngunit sa gulat ng lahat, isang apoy ang sumiklab mismo sa kinatatayuan niya at binalot siya. Ang tanawing yun ay nagpabalik ng alaala kay Kanagi kay Imeso na dumanas ng parehong kapalaran. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Katoha kay Hinohara na huwag pumasok, sumugod siya diretso sa apoy upang protektahan siya. Ngunit ngayon, wala sa kanila ang makakatakas. Matapos ang isang sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay sumugod si Kanagi at iniligtas silang dalawa. Si Kanagi at Akachi ay sabay na nagbalik-tanaw sa nakaraan, sa mga araw kung kailan nagsanay si Kanagi kasama sina Imeso at Akachi, hanggang sa araw na sinunog ng mga alipin ang bahay ni Kanagi at kinailangan nilang lumikas ng magkakasama. Nang sila nakarating sa ruta ng pagtakas patungo sa dagat, kusang loob na nanatili si Akachi upang hadlangan ang mga alipin, sinasabihan si Kanagi na alagaan si Imeso. Sa pagbalik sa kasalukuyan, sinusubukan ni Katoha na magpagaling, ngunit kulang siya sa lakas dahil ang sugat nito ay sa puso. Habang nagdedeliryo, ipinagkakamali ni Kanagi si Katoha kay Imeso. Naaalala niya kung paano sila minsan ni Imeso ay tumakas ng magkasama sa isang bangka. Nang makarating sila sa lupa, sila ay lubhang pagod at kinupkop ng mga lokal na taga-baryo. Pagkatapos ay namuhay ng masaya sina Kanagi at Imeso sa baryo ni Ohika. Ngunit biglang nagkasakit ng malubha si Kanagi, at nanatiling nakahiga sa higaan sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Lumabas si Imeso upang humanap ng halamang gamot para sa kanya sa kabila ng babala ni Ohika na sumasabog ang lava. Nang magising si Kanagi, hinanap niya si Imeso at nakita itong napalibutan ng apoy. Sinubukan niya itong iligtas, ngunit inihagis siya ng apoy mula sa bangin at nasunog ang isa niyang balikat. Pagkatapos ay naglaho si Imeso sa apoy mismo sa harap ng mga mata ni Kanagi. Nilamon ng matinding galit si Kanagi sa Diyos ng apoy na si Homura at nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay doon mismo. Ngunit sa mismong sandaling yon, lumitaw si Homura sa kanyang harapan at pinili si Kanagi bilang Panginoon nito. Para kay Kanagi, si Homura ay si Imeso. Kailangan niyang bawiin ito mula kay Akachi anuman ang maging kapalit. Sa pagkarinig nito, iminungkahi ni Hinohara na sumama si Kanagi sa kanya at magkasama nilang babaguhin ang kapalaran ng lupaing ito. At ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa kaalaman ng iba pang Shinsho. Nakatuon na ngayon ang pansin ng Sexsho kay Arata at sa kanyang Heigami. Nalaman nila na si Tsukuyo, ang talam ng Genesis na nagdudulot ng kapayapaan sa mundo, ay nagising mula sa mahaba nitong pagkakatulog. Nais pigilan ng Sexsho si Arata na makarating sa kabisera at hadlangan ang muling pagkabuhay ng prinsesa. Nagsasanay si Hinohara kasama si Kanate upang linangin ang kanyang kakayahan at palakasin ang kanyang sarili. Samantala, nakahiga lang si Kanagi habang pinapanood ang 2 bata na nagsasanay. Pinagluto pa nga niya sila, na sinasabing sumama lang siya dahil pinakiusapan siya ni Hinohara. Bumalik si Kadoha na may dalang bag ng pagkain, at tiningnan ni Kanagi si Hinohara ng matalim habang itinago ng bata ang Heigami sa loob ng kanyang katawan. Para naman kay Kadoaki, matapos masipa sa mukha ni Arata, labis siyang nagalit kaya sinira niya ang lahat sa kanyang silid at tinapak-tapakan pa ang isang litrato nilang dalawa ni Hinohara noong sila ay magkalapit pa rin. Sa panig ni Arata, nakakapagod para sa kanya ang mamuhay bilang Hinohara sa paaralan. Sinabi ng kapatid ni Hinohara kay Arata na mas kausapin niya ang kanilang ina dahil mukhang labis itong nag-aalala sa kanya, at kahit papaano ay tawagin niya itong nanay. Nakita ng ina ni Hinohara ang dalawa at lumingon. Sinubukan ni Arata na sabihin ang salitang nanay, ngunit labis siyang nataranta kaya ang lumabas sa bibig niya ay kumain tayo ng muro ngayong gabi. Umatras si Arata sa kanyang silid. Wala man lang siyang pamilya, lalo na ang isang ina. Kaya wala siyang ideya kung paano magkaroon ng ganoong klase ng usapan. Nang gabing yon, nakatayo na naman si Suguro sa labas ng bahay ni Hinohara. Nakita siya ni Arata at lumukso pababa upang magtanong kung kaibigan ba siya ni Hinohara.
Tinawag ni Suguro ang sarili niyang hamak dahil sa pagsasabing hindi sila kailanman naging magkaibigan ni Hinohara, ngunit ipinaliwanag niya na kung hindi niya yun sinabi, siya naman ang pagdidiskitahan ng mga nambubuli, at dahil mahina siya, wala siyang pagpipilian. Binanggit naman ni Arata si Kitowaki at tinanong si Suguro kung alam niya kung saan nakatira si Kitowaki. Samantala, palabas na si Kitowaki nang pigilan siya ng kanyang ama. Inutusan siya ng kanyang ama na bumalik sa kanyang kwarto para mag-aral, binanggit ang mga nakaraang kabiguan ni Kitowaki. At sinabi sa kanya na yan mismo ang dahilan kung bakit siya natalo kay Arata. Dagdag pa niya na kung wala si Kitowaki ng lakas ng loob na gumawa ng kahit ano, kung gayon, kahit papaano, dapat niyang sundin ang kanyang ama. Nagalit si Kitowaki. Gumanti siya ng sagot na inakusahan ng kanyang ama ng pagtataksil at sinabi sa kanya na kung gusto niyang itago ito kay nanay, dapat ay kasing tuso siya dito tulad ng pagiging tuso niya sa kanyang korupsyon. Ang kanyang ama ay tumugon sa isang mabilis na pagdampi sa mukha at umalis. Balik sa grupo ni Hinohara, sila ay naglalakad sa kagubatan nang biglang umulan. Mabilis na nakilala ni Kenagi na nakapasok sila sa teritoryo ni Yorinami, isa sa 12 Shinsho at ang pinuno ng Heigami ng tubig. Si Yorinami ay may kakayahang kontrolin ang ulan. Natagpuan nila si Shelter at sinamantala ni Hinohara ang pagkakataong tanungin si Kenagi para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba pang Shinsho. Sabi ni Kenagi, ang 12 Shinsho ay hindi kailanman nagtutulungan maliban sa mga espesyal na seremonya. Ang pang-anim na show partikular ay lubhang kakaiba. Maging si Kenagi ay hindi pa nakita ang kanilang mga mukha. Naniniwala siya na ang pang-anim na show ang mga dapat pinakaiwasan ni Hinohara. Ang hindi nila napagtatanto ay minamatyaga na sila ng isa sa mga tao ni Yorinami. Ang ika-6 na palabas ay nakarating na sa kagubatan ng Kando upang magsiyasat at ngayon ay alam na si Hinohara ay nagmula sa ibang mundo. Nagpadala sila ng isang miyembrong nagngangalang Harunawa sa kagubatan. Sa kabilang banda, nadiskubre ng kapatid ni Hinohara na wala si Arata sa kanyang kwarto at inalerto ang kanilang ina. Nasa labas si Arata kasama si Suguro na naghahanap ng bahay ni Kitowaki. Naglalakad si Kitowaki sa kalsada nang marinig niya ang ilang lalaki na nangungutya sa kanya dahil natalo siya kay Arata. Lumapit si Kitowaki upang harapin ang lahat ng apat na mag-isa. Ngunit lumitaw si Arata at nag-alok na lumaban sa panig ni Kitowaki upang mapante ang laban. Tinakat ang grupo para umatras. Galit na galit si Kitowaki, inakusahan si Arata na laging mahinahon at minamaliit ang lahat na parang isang uri ng hayop. Iginiit ni Arata na hindi ganoong klaseng tao si Hinohara at tinanong si Kitowaki kung sinubukan na ba niyang kausapin ito ng personal. Ngunit sa kanilang paningin, si Arata ay si Hinohara. Bago pa makapagpaliwanag si Arata, dumating ang nanay ni Hinohara, lumapit, at sinampal siya. Sinabi niya rito na siya at si Nao ay labis na nag-alala at hinahanap siya sa lahat ng dako. Nang makita ito, tumalikod si Kitowaki at lumayo. Habang papalayo, naalala niya ang sariling ina na nag-iwan sa kanya at ang mga kaibigang nagkanulo sa kanya. Sinuntok ni Kitowaki ang pader sa galit, sinisisi si Hinohara sa pagnanakaw ng kanyang buhay. Sumumpa siyang papatayin niya si Hinohara. Sa mismong sandaling yon, kinumpleto ng palabas na Harunawa ang ritual upang palitan ang sarili niya kay Kitowaki. Inilipat pa ni Harunawa ang kanyang kamalayan kay Kitowaki, pinapaalam sa kanya na si Hinohara ay nasa mundong ito at inilulunsad siya sa paghahanap. Ang iba pang palabas ay sinabi kay Kitowaki ang lahat ng ginawa ni Hinohara sa mundong ito. At hindi sila nag-atubiling baluktutin ang katotohanan upang gatungan ang galit ni Kitowaki. Lalong pagkapuot, nais nilang maging isa si Kitowaki sa 12 Shinsho at wakasan ang buhay ni Hinohara sa sarili niyang mga kamay. Pinili si Kitowaki na tumawid sa mundong ito dahil sa matinding pagkapuot na dinadala niya kay Hinohara. Hindi lubos na nauunawaan ni Kitowaki ang kanilang sinasabi, ngunit naiintindihan niya ang diwa. Nais nilang wakasan niya si Hinohara. Ang 5 ay nagpakita pagkatapos ay inakay si Kitowaki sa isang silid na naglalaman ng isang espada na pinaniniwalaan nilang perpektong katugma niya. Upang talunin si Hinohara, kailangan niya ng sarili niyang Heigami. Ito si Orochi, ang tanging Heigami na may kakayahang wakasan ng Tsukuyo at ang may hawak nito. Tulad ng Tsukuyo, ito ay nakatago ng matagal na panahon sa ilalim ng proteksyon ng angka ng Haim. Humakbang si Kitowaki at hinawakan ang talam.
Agad na sumabog ang isang bugso ng madilim na enerhiya at bumalat sa kanya. Bawat Shinsho, maging si Kanagi, ay agad itong naramdaman, at ang braso ni Hinohara ay biglang nakaramdam ng matinding kirot. At pagkatapos, hindi tulad ng ibang tao na sumubok dati at naging biktima ni Orochi, ang talam ay tumago sa puot ni Kitawaki at tinanggap siya bilang master nito. Matapos makuha ang Orochi, nagsimulang hanapin ni Kitawaki si Hinohara. Ang braso ni Hinohara ay patuloy na kumikirot, kaya't binunot niya si Tsukuyo upang suriin. Ito, sa mismong sandaling yon, natagpuan sila ni Kitawaki. Nagulantang si Hinohara, hindi maunawaan kung paano nakarating si Kitawaki sa mundong ito, lalo na't naging isang palabas. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kitawaki at agad binunot ang kanyang Heigami, at direktang sumugod kay Hinohara. Sa kabutihang palad, nagawang ipatawag ni Hinohara ang kanyang kapangyarihan sa oras upang protektahan ang grupo. Kinukutya ni Kitawaki si Hinohara ng walang tigil, tinawag siyang walang iba kundi isang duwag na walang paninindigan. Ano man ang gawin sa kanya ng sinuman, tahimik lang si Hinohara at tumatakas. Sinabi pa niya kay Hinohara na ang isang walang kwentang nilalang, gaya niya ay dapat na lamang magpaubaya at hayaang si Kitawaki ang mangibabaw sa kanya. Ang mga salitang ito ay nagpaalab ng pagkamuhi sa loob ni Hinohara. Nawala ang liwanag ng Tsukuyo, tila ito ay nahuhulog sa kaharian ng mga demonyo. Nilamon ng matinding galit, nagpakawala si Hinohara ng isang sabog ng itim na enerhiya na nagpalipad kina Kitawaki at Orochi. Nagbabala si Kanagi na kung hindi nila mapipigilan si Hinohara, tuluyang magiging isang onigami ang Tsukuyo. Agad na lumapit si Kat-oha at niyakap si Hinohara. Sinasabing hindi siya magiging demonyo, na mas mabuti siyang tao kaysa kaninuman. Ang kanyang mga salita ay nagpabalik kay Hinohara sa kanyang katinoan, at bumagsak si Kat-oha pagkatapos. Muling kumilos si Kitawaki upang umatake, ngunit pinabalik siya ng 6 upang lubos na magising si Orochi. Dahil wala silang ideya na si Tsukuyo ay may kakayahan ding bumagsak sa kadiliman, sumakay sila sa kanilang airship at umalis. Labis na natigilan si Hinohara kaya nabitawan niya ang kanyang Heigami. Sinamantala ni Kanagi ang pagkakataon upang agawin ito at tumakbo palayo, habang hinahabol siya ni Kan-ate. Pagkatapos ay binuhat ni Hinohara si Kat-oha sa isang kalapit na bahay at inalagaan siya. Tinanong ni Kat-oha si Hinohara kung sino ang taong yun at ano ang ibig niyang sabihin sa pagdating sa mundong ito. Nang iniabot ni Kat-oha ang kanyang kamay upang hawakan si Hinohara, kusang humiwalay siya. Sinabi ni Kat-oha sa kanya na ang tunay na Arata ay hindi kailanman uurong mula sa kanya ng ganyan. Kinulit niya siya ng sunod-sunod na tanong hanggang sa tuluyang inamin ni Hinohara ang totoo. Hindi siya si Arata, ang kaibigan niya noong bata pa. Hindi kailanman binalak ni Hinohara na manlinlang ng sinuman, ngunit sa kanilang paningin, kamukhang kamukha niya ang Arata ng mundong ito, at bago pa man siya makagawa ng anuman ay napasama na siya sa kaganapan ni Tsukuyo. Labis itong ikinadurog ng puso ni Kat-oha. Tinatanong niya kung bakit bumagsak si Hinohara sa mundo ng mga demonyo. Ipinaliwanag ni Hinohara na kinasusuklaman siya ni Kat-oha. Araw-araw sa eskwela, si Kat-oha at ang kanyang isang gang ang aabuso sa kanya, sasaktan siya, at puwersahin siyang magpasakop. Lubos na may kakayahang lumaban si Hinohara, ngunit pinili niyang huwag gumamit ng karahasan, at patuloy lang na tumitindi ang presyon araw-araw. Nagpaalam si Hinohara kay Kat-oha at pumunta upang tumayo ng mag-isa sa ulan. Kalaunan ay nahabol ni Kan-ate si Kanagi. Plano niyang tambangan ito mula sa likod, ngunit sa kanyang pagtataka, sinabi ni Kanagi na babalik siya ng kusa. Ilang sandali lang, nakita ni Kanagi at Kan-ate si Hinohara na nakaupo ng mag-isa sa ulan. Hinablat ni Kanagi ang kwelyo nito at sinabihan siyang kunin si Tsukuyo. Likod. Hindi maintindihan ni Hinohara kung bakit ginagawa ito ni Kanagi gayong labis niyang hinahangad si Tsukuyo. Sabi ni Kanagi, ito ang unang beses na nakahawak siya ng Heigami ng ibang tao, at napakabigat ni Tsukuyo para sa kanya, marahil dahil sa bigat ng tungkulin at responsibilidad na dala nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Hinohara ang pag-eensayo kay Kan-ate, at tila bumuti ang kanyang kasanayan at lakas. Humingi naman si Kanagi na makipag-ensayo kay Hinohara mismo. Sinabi ni Kanagi sa kanya na ang nagpagising kay Orochi ay isa sa 6 na show, kaya malamang dumating na si Kat-oha.
Sa mundong ito, katulad ng paghalili ni Hinohara kay Orochi, sabi ni Kenagi, hindi niya alam ang nakaraan sa pagitan ni Hinohara at Katoha, ngunit babalikan siya ng binata sa lalong madaling panahon. Kasabay niyon, itinabig ni Kenagi ang Heigami mula sa kamay ni Hinohara at pinabagsak ito sa bangin sa ibaba. Sinabi niya kay Hinohara na sa ngayon ay walang silbi si Tsukuyo sa kanya dahil nag-aalangan ito, takot na muling bumagsak sa kadiliman. Pagkatapos ay sinabi ni Kenagi kay Hinohara na bawiin si Tsukuyo bago lumubog ang araw. Kung mabibigo siya, dapat na siyang lumayo ng tuluyan. Bumaba si Hinohara sa kagubatan sa ibaba upang maghanap. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang isang lobo na hawak si Tsukuyo sa bibig nito. Nakita siya ng lobo at mabilis itong tumakbo. Hinabol ito ni Hinohara, at ang eksena ay nagbalik sa kanya sa mga araw na dati siyang tumatakbo sa tabi ni Katuaki. Ang mga magagandang sandali noong sila ay magkaibigan, ang tuwa ni Katuaki sa pagiging kaklase ni Hinohara. Ang kagalakan na naramdaman niya sa pagtakbo ng magkatabi. Minsang nangako si Katuaki na laging tatakbo sa tabi ni Hinohara, sinasabing ibigay natin ang lahat ng ating makakaya. Balik sa kasalukuyan, nakatitig ang lobo nang nagtataka kay Hinohara na nakatayo at humihingal. Tungkol naman kay Katuaki, tinatawag pa rin niya si Hinohara na walang silbi. At gusto pa rin siyang patay, ngunit tumawa lamang ang tagapaglingkod na si Miyabi, na nagpapahiwatig na si Katuaki ay labis na nagmamalasakit kay Hinohara. Kung tunay niya itong kinasusuklaman, hahayaan niya lamang ito, ngunit hindi mapigilan ni Katuaki ang pag-iisip tungkol dito. Naniniwala si Miyabi na nais ni Katuaki na maging kaibigan ni Hinohara. Galit na galit, inilapit ni Katuaki ang isang talam sa kanyang leeg. Isinasalaysay ni Katuaki kung paano, sa panahong yun, siya ay nasa mahinang kondisyon at isang kompetisyon lamang ang kanyang nasalihan, kaya inimbitahan niya si Hinohara na tumakbo kasama niya. Si Hinohara lamang ang taong ang lakas ay lubos na alam ni Katuaki. Sila, tatakbo ng buong lakas, at kahit matalo si Katuaki, makukuha pa rin niya ang tunay niyang minimithi. Sa huli, nanalo si Katuaki, ngunit galit na galit siya dahil sinadya ni Hinohara na magpabagal para lang siya manalo. Nakita ito ni Katuaki bilang awa, at yun ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian si Hinohara mula noon. Nang gabing yun, sa wakas ay bumalik si Hinohara dala ang espada. Lubos sa kasiyahan ni Kenagi, nabawi ni Hinohara ang kanyang kumpiyansa. Natalo niya ang kanyang takot, at ngayon ay gusto niyang baguhin ang puso ni Katuaki. Nangako si Hinohara kay Kedoha na hindi na siya muling mahuhulog sa kadiliman. Si Kedoha ay lumuha sa sobrang emosyon, naniniwalang tutuparin niya ang kanyang salita. Mahigpit na niyakap ni Hinohara si Kedoha at pinasalamatan siya sa palaging pagiging nasa tabi niya, na nagpamula ng kaunti sa kanyang pisngi. Pinapanood ni Ken 8 mula sa gilid, halatang hindi natutuwa. Samantala, isang show ang nagmamasid kay Hinohara. Nagulat siya nang matuklasan na nasa loob ni Hinohara ang parehong demonyo at ang ngunit nagawa ni Hinohara na supalin ang demonyo. Naniniwala ang show na ito na si Hinohara ang maaaring magbalik sa tunay na Yorinami. Ang grupo ni Hinohara ay nasa gubat na ngayon. Hinahangaan ang nakamamanghang. Tanawin, hindi alam na ang asul na paru-parong lumilipad malapit ay si Yorinami pala na nanunood sa kanila. Kasabay nito, pinaparusahan ni Yorinami ang isa sa kanyang mga Zokusho dahil sa kabiguan nitong tapusin ang isang nakatalagang misyon. Inutusan ni Yorinami ang Zokusho na ito na kontrolin ang supply ng asin ng bansa, ngunit hindi man lang nakapasok ang lalaki sa teritoryo ng ibang Shinsho. Sinubukan ng matandang Zokusho na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit binaluktot ni Yorinami ang kanyang mga salita, at tinanong kung ibig sabihin ba niya ay hindi dapat maging hari si Yorinami. Walang sinuman sa mga naroroon ang naglakas loob na sumagot. Nagbabala si Yorinami na sinumang nagnanais na ang mga naglilingkod sa kanya ay kailangang gumanap ng buong husay, sapagkat wala siyang pakinabang sa mga Zokusho na walang kakayahan. Balik sa grupo ni Hinohara, ipinupunta sila ni Kenagi sa kuta ni Yorinami, ngunit sinabi ni Hinohara na ayaw pa niyang makipagkita kay Yorinami sa ngayon. Gusto niya munang malaman kung anong klaseng tao si Yorinami bago siya harapin. Kaya iminungkahi ni Hinohara na bisitahin muna nila ang mga Zokusho ni Yorinami. Sumang-ayon si Kadoha at ang iba pa sa kanyang plano. Napansin ni Kanate na tila mas palakaibigan ang pakikipag-usap ni Kadoha kay Hinohara ngayon.
Dinala naman ni Kanagi ang grupo sa pinakamaunlad na lungsod sa buong Amawakuni, Susaikura. Bagamat hindi pa sila nagkikita, alam ni Kanagi na ang namumunong Zokusho ay nagngangalang Haruko. Ngunit, pagdating nila, pinigilan ang grupo sa mga tarangkahan at hindi pinayagang makapasok, dahil wala silang sapat na pera. Saktong susuriin na ng bantay tarangkahan ang kanyang libro para sa trabahong maaari nilang gawin, nang lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Suhiro at nag-alok na papasukin sila. Siya rin ang taong palihim na sumusunod sa grupo. Binalaan ni Kanagi si Kanate na huwag gamitin ang tunay nitong pangalan dito, dahil itinatago nito ang kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa 12 shinsho. Napansin naman ni Kadoha ang isang magandang aspil sa buhok na nakadisplay. Sinabi ni Suhiro sa lahat na malaya silang mamili gamit ang perang kinikita nila. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa minahan ng bato at ang mga babae naman sa paggawaan ng habi. Magtatrabaho muna bago kumain, kaya naman ang mga lalaki sa grupo ay dumiretso sa minahan. Nagtatrabaho si Kanate hanggang sumakit ang likod niya, samantala si Kanagi naman ay nakatunganga lang na naghahagis-hagis ng bato na parang nagtatanghal sa circo. Nag-aalala si Hinohara kung gaano katagal pa bago makatagpo ang Zokusho sa ganitong takbo. At napagtanto niya na ang pinakamabilis na paraan ay sa pamamagitan ni Suhiro. Nagulat si Hinohara nang makita niyang pati mga bata ay pinagtatrabaho ng ganoong kabigat. Si Kadoha ay inatas ang maglaba. Habang nagpapahinga, pumunta si Hinohara upang makipag-usap. Kay Kadoha, sabi niya hindi pa rin siya sanay makipag-usap sa kanya sa ganitong paraan dahil hindi siya ang erata na kilala niya. Lumingon si Kadoha na tila may sasabihin pa kay Hinohara, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa ibang lugar, isa sa 6 na palabas ang dumalaw kay Kitowaki at hiniling sa kanya na makipagkita sa isang taong dumaan sa katulad ng nangyari sa pagitan niya at ni Hinohara. Ipinakita ng palabas kay Kitowaki ang isang pangitain ng isang shinsho mula sa 12 na kumitil ng buhay ng hindi mabilang na tao, at ang taong yon ay walang iba kundi si Akachi. Nang gabing yun, sa sandaling matanggap ni Hinohara ang kanyang sahod, dali-dali siyang umalis upang tabyusin si Kadoha. Ang hair clip na hinangaan niya kanina. Habang naroon, nakasalubong niya si Suhiro at sinamantala ang pagkakataon upang magtanong tungkol kay Yorinami. Sabi ni Suhiro, si Yorinami ay dating isang marangal at maawang pinuno na may malawak na pananaw, ngunit ngayon ay naging lubhang nahuhumaling sa paghahanap ng pagiging perpekto sa iba at sa kanyang sarili. Idinagdag ni Suhiro na si Yorinami ang dating namahala sa Suzukira, at siya ang nagpabago rito upang maging pinakamayaman na lungsod sa Amawakuni. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sina Hinohara at Kanate, nasaksihan nila na ang batang nakita nila noong nakaraang araw ay pinagalitan ng matindi ng kanyang amo dahil sa pagkasira ng isang karto ng bato. Ang bata, iginiit na hindi niya kasalanan. Plano pa nga ng amo na bawasan ang nakaraang sahod ng bata para sa gastos sa pag-aayos. Para kay Kanate, kasuklam-suklam ang lalaki at sumugod siya dito, handang sumuntok. Ngunit dumating si Suhiro sa tamang oras at pinatigil sila, nagbabala na anumang karagdagang gulo ay magdadala sa kanila sa piitan. Pagkatapos ay binisita ng grupo ang bahay ng bata, na mukhang lubos na giba-giba, isang matinding kaibahan sa karamihan ng lungsod. Ang pangalan ng bata ay Ruka. Tinanong ni Hinohara kung nasaan ang kanyang mga magulang, at sinabi ni Ruka na namatay sila noong nakaraang taon. Ang kanyang mga magulang ay dating mga mangangalakal ng tela sa pangunahing kalye, ngunit pagkatapos ay ang kanyang ama nagkasakit. Lahat ng manggagawa ay umalis, ang pamilya ay nalugi, at ang kanyang ina ay pumanaw di nagtagal. Ang amo na pumalo sa kanya ay dating porman sa tindahan ng kanyang pamilya. Galit na galit si Hinohara, humihingi ng paliwanag kung paano matatawag ng lungsod na ito ang sarili nito na perpekto. Tinanong ni Kanate kung bakit hindi na lang umalis si Ruka, at ipinaliwanag ng bata na ang bayad upang makadaan sa mga tarangkahan ay 10 barya ng pilak, higit pa sa kaya niya. Nakatayo sa labas si Suhiro at narinig ang bawat salita. Maya-maya, lumabas si Kanagi upang makipag-usap kay Suhiro. Kahit nakabalat kayo si Kanagi, nakilala siya ni Suhiro bilang Panginoon. Kanagi. Nagtataka si Suhiro kung bakit kasama ni Hinohara sa paglalakbay ang isang taong may ugali ni Kanagi. Ayaw ni Kanagi ng paligoy-ligoy, kaya direkta siyang tinanong ni Suhiro kung hangad ba niya ang trono o ang heigami ni Hinohara. Hindi sumagot si Kanagi,
Ngumiti lang siya at sinabi kay Suhiro na huwag subukang galitin siya, pagkatapos ay binalaan siya na mahirap basagin si Hinohara. Nang gabing yun, nagluto si Kan-ate ng isang palayok ng sabaw para sa lahat. Ang eksena ay nagpaalala kay Hinohara sa kanyang ina na ginagawa rin ang parehong bagay. Naalala niya ang isang panahon na siya ay nasa kanyang pinakamababang kalagayan at ginawan siya ng kanyang ina ng isang mangkok ng sabaw at pinasigla siya na ikinaiyak niya. Sa kasalukuyan, tinikman ni Ruka at Hinohara ang sabaw ni Kan-ate at pinuri ito ng buong puso. Tahimik na ninais ni Ruka na sana ay maglaho na lang siya. Sinabi ni Hinohara sa bata na naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil narating na rin niya ang ganoong sitwasyon, ngunit sinabi niya kay Ruka na dahil isinilang siya sa mundong ito, hindi niya dapat wakasan ang kanyang sariling buhay. Sinabi ni Hinohara na walang sinuman sa mundong ito ang perpekto. Si Suhiro, na nakikinig mula sa labas, ay tinamaan ng mga salitang yon. Gustong umalis ni Ruka sa lugar na ito, kaya't nangako ang buong grupo na tutulungan siya, kasama Kadoha at maging si Kanagi ay nagbibigay ng kanilang suporta. Para kay Kitawaki, kausap niya ang tagapaglingkod na si Miyabi nang masira ang kanyang airship ni Akachi. Lumundag si Kitawaki upang harapin si Akachi. Sinabi niya rito na pinanood niya ang laban nito at iminungkahi na makipagsanib puwersa si Akachi sa kanila, dahil parehong magkasama na ngayon ang kanilang mga kaaway sa paglalakbay. Walang interes si Akachi na makipagtulungan sa isang tulad ni Kitawaki na hindi makalaban ng mag-isa, tinawag niya itong walang iba kundi pabigat. Determinado si Kitawaki na wasakin si Hinohara sa anumang paraan, ngunit sinabi ni Akachi sa kanya na hindi niya kailanman matatalo si Hinohara dahil si Kitawaki ay nalinlang ng mga demonyo sa sarili niyang mga mata. Dahil doon, casual na dinukot ni Akachi ang isa sa mga mata ni Kitawaki. Nang gabing yun, sinubukan ng grupo ni Hinohara na palihim na umalis sa lungsod, ngunit nabuking na ni Suhiro ang kanilang plano. Ibinunyag niya na si Suhiro ay isa lamang alias. Ang tunay niyang pangalan ay Heruko, ang nangungunang sukusho ni Lord Yorinami. Binunot ni Hinohara ang kanyang Heigami, handa ng labanan si Heruko. Idineklara niya na ang lungsod na ito ay malayo sa pagiging perpekto, at tinatreto nito ang mga mamamayan nito ng may paghamak. Naalala ni Heruko kung paano niya minsang sinubukang atakihin Yorinami dahil sa pagkasuklam sa buhay na ginamit lang, ngunit hindi siya pinatay ni Yorinami at sa halip ay inalok si Heruko ng posisyon bilang kanyang basalyo. Sa kasalukuyan, biglang sumugod si Heruko kay Hinohara, na halos hindi nakaharang sa tamang oras. Ang kamuy ni Heruko ay pera mismo. Sabi ni Heruko na binabantayan niya si Hinohara sa lahat ng oras. Nakita niya itong magdusa, nakita niyang lumaban, at nakita niyang bumagsak sa kaharian ng demonyo. Sinabi ni Heruko sa kanya na hindi kailangang umalis ni Ruka sa lugar na ito dahil si Heruko mismo ang magbabago sa lungsod na ito. Hahamunin niya si Panginoong Yorinami. Hinihiling ni Heruko kay Hinohara na ibalik ang Yorinami na dati niyang kilala, naniniwalang si Hinohara ang makapagbabalik sa kanya sa pagkatao niya noon. Kinabukasan, dumarating ang grupo ni Hinohara sa harap ng kuta ni Yorinami, ang Demiuri. Mukhang kahanga-hanga ang lugar, bagamat kumukupas pa rin ito kumpara sa kapital ng Kanagi. Isang maikling sulyap sa nakaraan ni Yorinami. Noong bata pa siya, minsan siyang gumawa ng pulse heiress para sa kanyang ina, ngunit sinabi nito sa kanya na kung may libre siyang oras, dapat ay nagsasanay siya sa martial arts sa halip. Sa kasalukuyan, ang ina ni Yorinami ay nasa loob ng isang globo ng tubig, at siya ay nakaluhod sa harap ng. Sa kanya, nangangako na kung makukuha niya ang Heigami Tsukuyo, ay aariin niya ang trono at sa wakas ay maipagmamalaki siya. Sina Kanagi at Kan-ate ay umalis upang magmanman sa lugar. Nilapitan ni Kadoha si Hinohara at tinanong kung nais niyang bumalik sa kanyang sariling mundo, dahil tiyak na may mga tao doon na nagmamalasakit sa kanya. Nagatubili si Hinohara, ngunit bago pa siya makasagot, ay umalis na si Kadoha. Ang totoo ay hindi pa niya ito naiisip kailanman. Gusto lamang ni Hinohara na matugunan ang mga inaasahan ng prinsesa. Naniniwala siyang kaya niyang magbago sa pamamagitan ng pagiging sa mundong ito. Bigla, narinig ni Hinohara ang sigaw ni Kadoha. Nagmadali siyang lumabas at nakikita niyang inaanod siya sa loob ng isang bola ng tubig. Sabi ni Kanagi, posibleng kapangyarihan ni Yorinami ang gumagana. Agad na kumari pa ng takbo si Hinohara patungo sa kuta ni Yorinami,
Gumagalaw ng napakabilis kaya hindi na makasunod ang dalawa pa. Ang mga tarangkahan ng Tamiyori ay laging nakabukas, at walang tanod na makita, kaya kinatatakutan ni Kanagi na ito ay isang patibong na inilatag ni Yorinami. Dumating si Hinohara at natagpuan si Kedoha na mahigpit na nakatali sa loob ng isang bola habang patuloy na tumataas ang tubig sa paligid niya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang Heigami upang palayain siya, ngunit hindi ito gumana. Pagkatapos ay lumitaw si Yorinami at sinabi sa kanya na walang silbi ito dahil ang kamuy ni Hinohara ay hindi sapat ang lakas para basagin ang esfera, ngunit ang tubig sa loob ay patuloy na umaakyat. Binibigyan ni Yorinami si Hinohara ng pagpipilian, alinman sa sumuko sa kanya o pilitin siyang sumuko, at tanging sa ganoong paraan lamang pakakawalan si Kedoha. Walang pipigila kay Yorinami para makamit ang kanyang mga layunin sa pinakamahusay na paraan, at ginagawa niya ang lahat para lang pasayahin ang kanyang ina. Nais niyang likhain ang pinakamakapangyarihang Heigami at ang busog nito sa kanyang harapan. Sa ganoon, naglunsad si Yorinami ng atake kay Hinohara, na halos hindi niya ito naharang. Sinusubukan ni Kanagi at Kanate na gamitin ang pagkakataon para iligtas si Kedoha. Ngunit nakikita ni Yorinami ang tunay nilang intensyon. Gusto ng mga basalyo ni Yorinami na sumali sa laban, ngunit pinipigilan sila ni Heruko dahil gusto niya na si Hinohara ang siyang magpapanumbalik kay Yorinami sa dati nitong pagkatao. Tungkol naman kay Katuaki, kahit nawala na ng isang mata, gusto pa rin niyang lumakas. Handa siyang isakripisyo ang kanyang mata kung ito ang magiging daan para matalo si Hinohara. Kinikilala ni Akachi ang determinasyon ni Katuaki at inalis ang sarili niyang mata upang ipalit sa kinuhang niya kay Katuaki. Samantala, kay Hinohara naman, binubuhusan siya ni Yorinami ng sunod-sunod na atake. Salamat sa mga babala ni Heruko, naiwasan ni Hinohara ang mga sorpresang atake mula sa likuran. Bumaril si Yorinami ng galit kay Heruko bilang babala na huwag lumampas sa linya. Dahil sa sandaling kapabayaan, si Hinohara ay nahuli ng teknik sa pagbaliktad ng oras ni Yorinami at nabalot sa isang water sphere. Sa mismong sandaling yon, bumaba si Katuaki mula sa kalangitan, bumagsak sa gitna ng labanan. Gusto ni Katuaki na iligtas si Hinohara, ngunit dahil lamang gusto niyang siya ang makatapos dito. Gayunpaman, hindi lang nabigong palayain ni Katuaki si Hinohara, nahuli rin siya ng parehong teknik. Ang salamangka ni Yorinami ay bumalat kay Hinohara sa isang panaginip, na may layuning pasunurin siya sa loob nito. Pinanaginipan ni Hinohara ang kanyang ina, at paulit-ulit siyang hinihimok nito na sumuko at manumpa ng pagpapasakop. Ngunit pinaninindigan pa rin ni Hinohara ang kanyang kalooban at tumatanggi, kaya't pinapalalim pa ni Yorinami ang salamangka. Kahit gaano pa kalayo dalhin ni Yorinami ang ilusyon, hindi bibigay si Hinohara. Hindi inasahan ni Yorinami na susubukan pang suwayin ni Hinohara maging ang sarili niyang ina. Ito ang eksaktong hula ni Kanade. Nang marating ang puntong ito, tuluyan ang tinatalikuran ni Yorinami ang kanyang paghahabol kay Tsukuyo. Nais niya ngayong patayin si Hinohara, plano niyang ibalik ito sa pagkabata at hayaang dahan-daang maglaho. Bigla, narinig ni Hinohara ang boses ni Kuroa na tumatawag sa kanya. Nagbalik ang kanyang lakas ng loob, at sinabi niya sa ina sa kanyang panaginip na ngayon ay mayroon na siyang mga taong mahal at pinapahalagahan, kaya tumatanggi siyang sumuko. Maging ang inang nilikha ng salamangka ni Yorinami ay kumampi kay Hinohara sa pagkakataong ito. Ang Heigami sa kanyang kamay ay nagliyab sa liwanag, at ang kapangyarihan nito ay sabay na pinakawalan sina Kadoha at siya mismo. Sinabi ni Hinohara kay Yorinami na ang paglikha ng imahe ng kanyang ina ay hindi makakapagpasuko sa kanya. Dahil hindi kailanman sasabihin ng kanyang tunay na ina ang ganoong mga bagay, at kaya na niyang lumakad mag-isa. Si Yorinami ay nagwala sa galit at umatake, ngunit nawala ng kagustuhang lumaban ang kanyang Heigami. Bigla niyang naalala ang kanyang ina sa loob ng esfera at nagmadali siyang lumapit dito, ngunit wala siyang natagpuan kundi isang set ng basang, walang lamang damit. Ang totoo ay matagal nang namatay ang ina ni Yorinami. Ang figura sa loob ng esfera ay isa lamang papel na tubig na siya mismo ang gumawa. Naalala ni Yorinami kung paano laging humihingi ng perpeksyon sa kanya ang kanyang ina noong bata pa siya. Walang tigil siyang nagsikap na maging perpekto, umaasang sa wakas ay tatanggapin at pupurihin siya nito. Ngunit kahit pa naging isa siya sa 12 Shinsho, hindi nagbago ang kanyang ina.
Namatay siya nang hindi man lang siya kinikilala. Naniniwala si Yorinami na kung maging hari siya, sa wakas ay kikilalanin siya ng kanyang yumaong ina. Ngunit ngayon ay nabigo siya, hindi niya napasunod si Hinohara. Napansin ni Kanagi ang isang kahon sa malapit at kinuha upang buksan ito. Pinigilan siya ni Yorinami, ipinaliwanag na ito ay isang alaala na iniwan ng kanyang ina bago siya pumanaw. Sinabi niya rito na ito ang kanyang kayamanan, ang mismong lakas ng kanyang buhay. Hindi pa niya ito nabubuksan kailanman, nais maghintay hanggang sa araw na maipagmamalaki siya ng kanyang ina. Hinihikayat ni Nakadoha at Hinohara si Yorinami na buksan ito, na nagpapahiwatig na baka may mensahe mula sa kanyang ina sa loob. Binuksan ni Yorinami ang kahon at labis na nagulat nang makita ang pulse heiress na ginawa niya para sa kanya napakatagal na panahon na. Isa sa kanyang mga basalyo, isang taong lubos na nakakakilala sa kanyang ina, ang nagsabi kay Yorinami na hindi raw talaga siya mahigpit sa puso. Siya ay isang babaeng malumanay at mapagmahal. Si Yorinami ay laging masyadong mabait at marupok noong bata pa. Kaya naman ang kanyang ina ay mahigpit sa kanya upang tulungan siyang lumakas para makatayo sa sarili niyang mga paa. Hinawakan ni Yorinami ng mahigpit ang pulse heiress sa kanyang dibdib at lumuha. Inamin niya na tama si Haruko nang sinabi niya na kayang iahon ni Hinohara siya mula sa kanyang kadiliman. Tinanong naman ni Yorinami si Hinohara kung ano ang pinaniniwalaan nitong pinakamahalaga sa mundo. Sumagot si Hinohara ng walang pag-aalinlangan. Ang ugnayan sa pagitan ng mga tao, tulad ng ugnayan ni Yorinami at ng kanyang ina. Ang sagot ay naghatid kay Yorinami ng malalim na kapayapaan. Ngunit bago pa man tumagal ang sandali, lumitaw si Kadoaki mula sa tubig at sinira ang kapayapaan. Sinabi ni Kadoaki kay Hinohara na ang tanging dapat niyang pagtuunan ng pansin ay siya. Pinukaw ni Kadoaki si Hinohara, sinubukang punuin siya ng galit at dalhin siya patungo sa kaharian ng mga demonyo. Ngunit nagpasya na si Hinohara. Hindi na siya muling magiging demonyo at sa halip ay babaguhin niya ang puso ni Kadoaki. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang epekto. Itinaas ni Kadoaki ang Orochi patungo kay Hinohara at hinamon siyang lumaban. Lahat ng naroroon ay nagulat nang makita na lubos nang nagising ang Orochi ni Kadoaki. Hinugot ni Hinohara ang Sukuyo bilang tugon. Sumugod si Kadoaki at sinalag ito ni Hinohara gamit ang Sukuyo. Ang pagbangga ng dalawang talam ay lumikha ng isang shockwave na nagpakalat sa lahat. Umatras si Hinohara at hinabol siya ni Kadoaki. Ang limang palabas ay pinanood ang labanan mula sa kanilang airship, isang pagtutunggali sa pagitan ng dalawang Heigami, ang liwanag ng langit at ang kailaliman. Habang tumatakbo si Hinohara, patuloy na nagpapana si Kadoaki ng mga tinik sa kanya, dahilan upang siya'y matamba at gamulong sa lupa. Nagmamakaawa si Kadoha kina Kanagi at Yorinami na tulungan sila. Ngunit sinabi ni Kanagi na ito ang laban ni Hinohara at dapat lang silang manood, dahil ang pakikialam ay mas makakasama kaysa makakabuti. Pinapanatag ni Kanate si Kadoha na si Hinohara ay hinding-hindi bibigay sa dilim. Naniniwala siyang mananalo si Hinohara at sinabi kay Kadoha na dapat din siyang maniwala doon. Walang tigil na inaatake at pinipilit ni Kadoaki si Hinohara na lumaban. Ngunit nagtaas si Hinohara ng harang at isinara ang sarili sa loob. Gusto ni Kadoaki na duminahin siya ni Hinohara, ngunit hindi lang niya magawa. Sumigaw si Kanate mula sa labas na kung tatanggi si Hinohara na lumaban, hindi niya kailanman maaabot ang prinsesa. Naalala ni Hinohara na kailangan niyang matupad ang mga inaasahan ng prinsesa, ngunit hindi niya alam kung paano. Tinawag ni Kadoha si Hinohara, pinasigla siya sa pagsasabi na lahat ng narito ay naniniwala na matatalo niya si Kadoaki, ngunit ang totoo ay labis na lumakas ang Heigami ni Kadoaki. Madaling nadaig ang kay Hinohara. Ang lakas ni Kadoaki ay halos ganap ng lunukin si Hinohara. Sumisigaw si Kanate kay Hinohara na umatake, ngunit wala siyang magawa dahil napakalakas ng kamuy ni Aracha. Ipinaliwanag ni Yoronami na dahil walang kamuy na panlaban si Sukuyo, wala itong magagawa maliban kung mapawalang bisa ang kamuy ni Aracha. Harap sa matinding sitwasyong ito, pinasalamatan ni Yoronami ang mga basalyo na laging tumindig sa kanyang panig at inihayag ang kanyang desisyon na sumuko kay Hinohara. Agad na nagprotesta ang kanyang mga basalyo, pinapaalalahanan siya na siya ang kanilang matalinong pinuno. Isa sa 12 Shinsho, ngunit nagpasya na si Yoronami. Ipagkakatiwala niya ang lahat kay Hinohara,
sa paniniwalang mas marangal ang gawaing ito kaysa maging hari at baka sa wakas ay maipagmalaki siya ng kanyang ina. Nagmamakaawa si Hinohara kay Yoronami na huminto dahil ayaw niyang may sinumang magpasakop sa kanya. Ngunit sinabi ni Kanagi kay Hinohara na kapag may nagpasakop ng hindi pinapatay o pinipilit, nangangahulugan ito na ipinagkakatiwala nila ang kanilang buhay sa kanya. Tulad ng ginawa ni Susuga noon, hinihimok ni Kanagi si Hinohara na dalhin ang kanilang buhay, ang kanilang damdamin, at ang kanilang mga naisin pasulong, para matugunan ang mga inaasahan ng lahat ng nagtiwala sa kanya. Kasabay nito, sinimula ni Yoronami ang pagbigkas ng orasayon ng pagpapasakop. Isang maningning na liwanag ang sumambulat habang inililipat ni Yoronami ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Hinohara at sumasanib kay Sukuyo. Napakalaki ng bugso na naglaho ng lubusan ang kuta ni Yoronami sa isang iglap. Maging ang prinsesa ay lumuha sa nasaksihan. Pagkatapos ay tinanong ni Hinohara si Katuaki kung bakit labis siyang determinado na labanan siya. Sa maikling sandali, naalala ni Katuaki ang mga araw kung kailan sila ni Hinohara ay madalas magtakbuhan ng magkasama. Hindi siya nagbigay ng malinaw, sagot at sinabi lang na dahil gusto niyang talunin si Hinohara. Dahil doon, nagpakawala si Katuaki ng mga tanikala patungo kay Hinohara. Mabilis na ipinatawag ni Hinohara ang kapangyarihan ni Yoronami at inutusan ng tubig na salagin si Katuaki. Sa sandaling ito, sa wakas ay nauunawaan ni Katuaki ang ibig sabihin ni Akachi nang magkita sila. May mga bagay na makikita mo lamang matapos mong mawala ang mga ito. Tumingala si Katuaki at sumigaw na panoorin ni Akachi ang labang ito gamit ang matang ibinigay niya sa kanya. Nagulat si Kanade nang marinig na ibinigay ni Akachi kay Katuaki ang isa sa sarili niyang mga mata. Nais ni Katuaki na ayusin ang lahat dito at ngayon. Sumugod siya sa muling si Hinohara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang hinaranggan ni Hinohara ang atake kundi pinatalsik pa niya si Katuaki. Idineklara ni Hinohara na hinding-hindi siya pasusukoy ni Katuaki. Ang Heigami sa kanyang kamay ay nag-aalab sa liwanag habang dambuhalang haligi ng bato ang umusbong mula sa ilalim ng tubig. Hamupa ang ulan at tumagos ang sikat ng araw. Binigkas ni Hinohara ang kanyang panata, para sa aking mga kaibigan, para sa mga buhay na ipinagkatiwala ang kanilang sarili kay Sukuyo, para sa lahat ng naniwala sa akin, at para sa hanggarang baligtarin ang kalangitan at baguhin ang mundo. Ang kanyang Heigami ay naglalabas ng liwanag na tinatawag na Sensei Karan, na bumubuo ng pakpak ng anghel. Na bumabalot sa kanya, sinabi ni Kanagi na lubusang nagising ni Hinohara si Sukuyo at ngayon ay mukhang ganap na hari. Pagkatapos, ibinuhos ni Hinohara ang lahat ng kanyang lakas sa isang atake kay Katuaki, na nagpatilapon sa kanya at nagkamit ng tagumpay. Naramdaman ni Hinohara ang kanyang kaluluwa na nasa perpektong kapayapaan. Makalipas ang ilang sandali, umakyat si Katoha sa talampas at niyakap siya. Sinamantala ni Hinohara ang pagkakataong ito upang iabot ang pang-ipit sa buhok na binili niya para rito, at labis na naantig si Katoha. Pagkatapos, nagpasya ang lahat ng mga basalyo ni Yorinami na magpasakop din kay Hinohara. Gusto nilang ihandog ang kanilang lakas upang protektahan siya, at upang muling makalakad sa tabi ni Yorinami. Kinontak naman ni Hinohara si Arata upang bala na si Katuaki ay nakipagpalit ng lugar sa isa sa sixth show at nakatawid sa kanyang mundo. Napansin din ni Arata na tila nagbago si Hinohara, mas lumakas siya. Ang sixth show ay maghahanda na ngayon ng mas maingat upang makamit ang kanilang mga layunin. Sumumpa din si Kanagi kay Emiso na babawiin niya si Homura anuman ang halaga at papasunurin niya si Akachi sa kanya. Samantala, si Akachi ay nagpunta upang makita si Emiso, na sa kung anong paraan ay buhay pa rin. Ligtas na nakabalik si Katuaki pagkatapos ang labanan. Labis siyang nasisiyahan at nananabik pa ring labanan muli si Hinohara ng buong lakas. Nakatitig si Hinohara kay Sukuyo at nanunumpang babaguhin ang mundo, babaguhin ang puso ni Katuaki, at babaguhin ang kanyang sarili. Nalulugod ang prinsesa at maghihintay sa kanya.